master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 231 hanggang 240. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 231, pagkikita kay Marlon Shepherd. Pagkalipas ng 4 na araw, sa kabisera, ang Carving Time Cafe malapit sa Workers Stadium. Nakatanggap lang si Marlon Shepherd ng tawag mula kay Yusuf Zoc. Sinabi ni Yusuf na gusto niyang magkita para mag-usap, silang dalawa lang, nang hindi kasama si Collins Brown, at walang pag-aalinlangan, iminungkahi ni Marlon ang cafe na ito at niyaya si Yusuf na pumunta roon ng mag-isa. Si Marlon Shepherd ay isang rehistradong abogado sa Rin T. Jun Law Firm, sa kabisera. Gaya ng alam ng lahat, maraming law firm ang ipinangalan sa kanilang mga tagapagtatag, at ang isang rehistradong law firm ay nangangailangan ng kahit 2 tao. Nakarehistro si Marlon sa Rin T. Jun Law Firm. Siyempre, ang pagiging rehistrado doon ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon ng espasyo sa opisina. Tungkol naman sa pagtanggap ng mga kaso, maaaring maghintay sa mga kliyente na kumatok o kaya naman ay tumanggap ng mga kaso sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon. Kung gustong kumita ng pera ng isang abogado, kailangan nilang humawak ng mga kaso o magsilbing legal advisor para sa isang kumpanya. Si Marlon na ngayon ang tipo ng taong masyadong mayabang para yumoko ngunit hindi sapat na marangal para umakyat. Paano ito sabihin, hindi naman masama ang pinagmulan ng kanyang pamilya, ngunit kabilang siya sa ordinaryong uri ng sahod sa kabisera. Ang pagsisimula ng isang independenteng law firm sa kabisera ay nangangailangan ng 2 bagay, katanyagan at pera. Kung walang pera, hindi man lang kayang bayaran ang upa. Sa paglipas ng mga taon, nakapag-ipon si Marlon ng ilang personal na pera sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap at sa tulong ng kanyang mga magulang. Kaya, ang bahay ng kanyang kasal ay bagong bili, bayad na ng buo, at mayroon pa nga siyang sariling kotse. Gayunpaman, hindi pa nga nagaganap ang kasal, at hirap na siya sa pinansyal dahil sa malalaking gastusin. Ilang araw pa lang ang nakalipas, wala pang 10,000 ang natira sa bank account niya dahil sa mga biyahe niya sa ibang bansa, pagkuha ng litrato sa kasal, paghahanda ng mga mahahalagang gamit sa kasal, pagbook ng mga piging sa hotel, at iba pa. Mabuti na lang at bumalik si Yusuf, at ang 10,000 dolyar na isinugol ni Yusuf ay pera ni Marlon. Dahil dyan, nagawa ni Yusuf na gawing 4 na milyon ang tubo para sa kanya. 4 na milyong dolyar ng US, nang i-convert sa RMB, ay umabot sa 25 o 26 na milyon. Gamit ang perang ito, agad na naituwid ni Marlon ang kanyang likod. Plano niyang bumili ng bagong kotse at umupo ng espasyo para simulan ang kanyang law firm. Ang budget para sa kasal na dating karaniwan ay na-update na ngayon sa mas mataas na pamantayan. Bukod pa rito, mayroon pa ring mahigit 60 milyon na kasama si Collins Brown. Hindi malinaw na tinukoy ni Yusuf kung para kanino ang pera, at kahit hindi ito nagagalaw, tiyak na pagmamayari rin ito nila ng kanyang asawa sa kalaunan, hindi ba? Kaya naman nitong mga nakaraang araw, pinag-iisipan ni Marlon na magtayo ng malaking negosyo. Si Yusuf ang tumawag, at inakala ni Marlon na nagtatanong si Yusuf tungkol sa mga serbisyong pinansyal na tagapayo, kaya agad siyang pumayag. Pasensya na sa pagkaantala, sobrang sikip ng mga kalsada. Sa susunod pipiliin ko muna ang subway. Dumating si Yusuf sa cafe, maalikabok at gusot. Sa katunayan, bumalik siya kaninang umaga, inasikaso ang maraming bagay, at tiningnan pa ang 3 ulat ng investigasyon mula kay Samuel Ross bago inayos ang pakikipagkita kay Marlon. Sa mga ulat, isa raw itong talento. Sa edad na 25, ilang taon pagkatapos ng kanyang pagtatapos, nakabili siya ng bahay at kotse, salamat sa kanyang kahusayan sa pamumuhunan. Malaking halaga ang kinita ng lalaki mula sa pangangalakal ng mga stock at pondo, kung hindi,
Magkano ang kikitain niya sa paghawak ng ilang maliliit na kaso at pagsisilbing legal consultant na walang ginagawa? Huwag magmadali, ganyan talaga sa kabisera, ang traffic kahit saan. Sabi ni Marlon, habang sinenyasan ang waiter na dalhan si Yusuf ng isang tasa ng kape. Marlon, ang dahilan kung bakit gusto kitang makilala ngayon ay dahil may mga ideya akong gustong pag-usapan, sabi ni Yusuf habang nanatiling kalmado at diretso sa punto. Sulit gamitin si Marlon. Bagamat hindi siya isang financial investment tycoon o isang pangunahing manlalaro sa merkado ng pananalapi, sa kasalukuyang mga pangyayari, tanging si Marlon lamang ang nakakuha ng kanyang tiwala. Kaya naman, kahit alukan pa siya ng mga higanteng kumpanya sa pananalapi, hindi niya papalit kay Marlon. Tungkol naman sa pamumuhunang pinansyal, matutulungan talaga kita. Total, isa akong insider, samantalang ikaw ay ganap na leko. Nakangiting sabi ni Marlon Shepard. Hindi naman ganoon, umiling si Yusuf Zoc, plano kong magtayo ng isang kumpanya ng pamumuhunan sa pananalapi, parang Prime Trust Capital, o Sequoia Capital, at ikaw ang magiging punong tagapayo sa pamumuhunan ng kumpanyang ito sa pamumuhunan. Ang Prime Trust Capital na binanggit ni Yusuf Zoc ay isang kilalang plataporma ng lokal na pondo. Mga tao mula sa iba't ibang mapagkukunan ang nagpopondo sa kumpanya, ipinagkakatiwala nila ang Prime Trust Capital sa kanilang pera para mamuhunan sa lokal na pamilihan ng kapital. At ito ang balak gawin ni Yusuf Zoc, ang gawing kapital pang-industriya ang sarili niyang pera. Ako, ang namamahala, nagulat si Marlon Shepard. Akala niya noong una ay kinokonsulta lang siya ni Yusuf Zoc, pero sa huli, siya pala ang hiniling na gampanan ang papel. Kung tungkol naman sa Prime Trust Capital, mas alam niya ito kaysa kay Yusuf Zoc. Oo, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc, ikaw ang magiging responsable sa pagre-recruit ng mga tao para sa akin, pag-aasikaso ng ilang kaugnay na legal na proseso, at pagkatapos ay bibigyan kita ng kaunting pondo para sa operasyon. Kumusta naman? Hindi ko kaya, agad na tumanggi si Marlon Shepard, kung sarili kong pera iyon, gagawin ko ang lahat. Kung nasa loob lang ng ilang milyon, maglalakas loob akong mamuhunan sa kahit ano. Pero malamang binibigyan mo ako ng ilang bilyon o kahit 10 bilyon, hindi ba? Sobra-sobrang pera yan, ayoko. Walang dapat ipaglaban o hindi ipaglaban. Bibigyan mo na kita ng 2 bilyong pondo, at pagkatapos ay hindi na kita guguluhin. Mamuhunan ka, at makikita natin ang resulta pagkatapos ng 1 taon. Kung sakaling mawalan tayo ng pera pagsapit ng panahong iyon, tatanggapin ko iyon ng maluwag sa loob at hindi kita masisisi. Kung kikita tayo, magpapatuloy ako sa pagdaragdag bukas. Kumusta na yan? Naiintindihan ko, gusto mong bumuo ng isang pribadong investment consulting team para gumastos para sa iyo. Sabi ni Marlon Shepard nang may mapait na ngiti. Tama, iyon nga ang ibig kong sabihin. Kung hindi naman kinakailangang magparehistro ng isang kumpanya, hindi na natin kailangang magparehistro pa. Pagdating ng panahon, ikaw na ang bahala sa investment, at ako na ang bahala sa mga bayad, paliwanag ni Yusuf Zoc. Ganoon na ba kalaki ang tiwala mo sa akin? Naguguluhan na tanong ni Marlon Shepard. Pagkatapos mag-isip sandali, dahan-daang sinabi ni Yusuf Zoc, ang mga skyscraper ay hindi itinatayo sa isang araw, kailangan itong itayo ng paunti-unti. Malamang nagsimula ang mga tunay na investment tycoon sa mga panandaliang pamumuhunan, mula sa maliit na halaga ng kapital, hindi ba? Kaya huwag kang makaramdam ng anumang psikolohikal na pasanin. Kilala mo naman ako, napakadali lang para sa akin kumita ng pera. Kaya hindi malaking bagay ang pagkawala ng 2 bilyon sa 1 taon. Kung tungkol naman sa tiwala ko sa'yo, problema ko rin yan. Pero mas nagtitiwala pa rin ako sa sarili kong paghuhusga. Sana ay magtulungan tayo para sa isang sitwasyon na panalo sa lahat. Sa totoo lang, para sabihin ang isang bagay na maaaring hindi mo magugustuhang marinig, ginagamit ko lang ang 2 bilyon para subukan ang katotohanan kasama ka, para subukan ka at para subukan din ang sarili kong paghatol. Kung magtatagumpay ka, ako ang mananalo. Kung hindi, ituturing natin itong isang pagkabigo, pero magkaibigan pa rin tayo. Pag-iisipan ko, sagot ni Marlon Shepard. Hindi mo na kailangang isipin yan, ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay, tungkol naman sa taunang sweldo mo,
Narito ang aking naiisip, kung kikita tayo pagkatapos ng isang taon, bibigyan kita ng 10% ng kita. Huwag mong maliitin ang 10% iyan. Dapat mong malaman na ito pa lang ang unang taon ko ng pamumuhunan, magdadagdag pa ako mamaya. Mas naiintindihan ko ito kaysa sa iyo, haha. Kung hindi tayo kikita, wala akong gugustuhin. Huwag mo lang akong sisihin, at maaari pa rin tayong maging magkaibigan, natatawang sabi ni Marlon Shepard. Sige, gawin natin sa paraang gusto mo. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Ikaw ang legal na taong magpaparehistro ng kumpanya, di ba? At kailangan natin ng kahit 2 shareholder para makapagrehistro. Kailangan mong piliin ng mabuti ang mga taong iyon. Isa pa, ang pinag-uusapan mo tungkol sa pamumuhunan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Nangangailangan ito ng isang serye ng mga pamamaraan, kabilang ang pagtatasa sa pananalapi ng target na pamumuhunan, pagtatasa ng merkado, at iba pa. At kailangan mong kumpirmahin at pirmahan bago magdesisyong mamuhunan. Sa kumpirmasyon mo lang papasok ang pera, iyon din ang huling hakbang, paliwanag ni Marlon Shepard. Isa pa, hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa, kaya kakailanganin kong kumuha ng ilang eksperto sa industriya. Ang ilan ay maaaring mangailangan ng mataas na sweldo, kaya ihanda ang iyong sarili. Sa madaling salita, ang kumpanyang ito ng pamumuhunan ang magiging pribadong pangkat ng pagkonsulta sa pananalapi mo sa hinaharap. Ang perang kinikita mo, kami ang mananagot sa paggastos nito, at ang pera mo ang gagana para sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 232, bagong miyembro na sumali. Hindi natakot si Yusuf Zoc na baka madumihan ni Earl Shepard ang kanyang pera dahil kahit hindi malinaw sa iba kung sino si Yusuf Zoc, may napakalinaw na ideya si Earl Shepard. Kahit hindi nakibahagi si Earl Shepard sa insidente sa Las Vegas, alam niyang kagagawan iyon ni Yusuf Zoc. Kaya nang maisip niya ang paglustay sa pera ni Yusuf, kinailangan din niyang isaalang-alang kung mabubuhay pa ba siya para gastusin ito. Kaya naman hindi nag-alala si Yusuf sa kanya. Siyempre, kung mahusay ang takbo ng trabaho ni Earl at malaki ang kinita, hindi nakakailanganin ang paglustay, dahil ang sweldong iniaalok sa kanya ni Yusuf ay talagang isang malaking tukso. Dahil sa 10% bahagi ng tubo, para na rin itong pakikipagsosyo kay Yusuf. Naglalagay siya ng sweat equity, na hindi nangangailangan ng anumang puhunan. At dahil sa 10% iyon kaya agad na sumang-ayon si Earl. Mataas din ang kanyang mga ambisyon, kaya bakit hindi niya subukan habang bata pa siya. Naniniwala siyang hindi siya mas masahol kaysa sa iba. Matapos magkasundo, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap ng mahigit 3 oras bago ito tinapos. Kailangan munang asikasuhin ni Earl ang kasalukuyan niyang mga gawain, at kapag natapos na siya ay magsisimula na siyang mag-operate. Sinabi sa kanya ni Yusuf na pera man o tao ang kailangan niya, sapat na ang isang simpleng abiso, ngunit kailangan niyang asikasuhin ang mga proseso ng kumpanya ng mag-isa. Agad na pumayag si Earl dahil kakasimula pa lang ng kanilang kolaborasyon, at mataas din ang kanyang inaasahan para dito. Pagkatapos humiwalay kay Earl, agad na tumungo si Yusuf sa lutong bahay na restoran ni Goulin. Tinawagan niya si Samuel Ross noong umaga para tipunin ang lahat, lalo na ang mga nahuling sumali, sina Floyd Hart at ang 5-10 Cent Gang, para sa hapunan na sasalubungin nila ng gabing iyon. Bilang amo, hindi siya maaaring laging wala. Mayroon ding 2 bagong dating, ang isa ay inirekomenda ni Benedict Cook at ang isa naman ay ng Dream Morrow. Nang magtakip silim na, nakauwi na si Sarah Zoc, kaya nagkaroon nga ng oras sina Samuel at ang iba pa para lumabas. Pagdating ni Yusuf sa restaurant, naka-order na ang mga pagkain, at naroon na ang lahat, maliban kay Jerome Hart na hindi dumating. Malapit nang magbukas ang klinika niya at abala siya. Medyo malungkot ang boses niya nang mag-usap sila sa telepono kinaumagahan, binanggit niyang nakipagtalo siya sa kasintahan niya at hindi siya sasama sa hapunan ng gabing iyon. Sina Samuel, Marco, Dream, 5-10 Cent, Floyd, at ang 2 pa ay hindi magkakilala, ngunit tila mga nasa edad 20 anyos pa lamang sila, at walang gaanong mahahalata sa kanilang mga anyo. Yusuf, ipakilala mo kami, nakangiting sabi ni Samuel habang tumatayo ang lahat pagpasok ni Yusuf. Kilala na natin si Floyd at ang 5-10 Cent Gang, ang pangalan ng lalaking ito ay Uriel Arellano,
kababayan din siya ni Marco. Naglingkod siya sa isang unit ng Special Forces sa loob ng 8 taon, pagkatapos ay lumipat sa isang non-commissioned officer at na-demobilize noong nakaraang taon. Hi, Yusef. Inilahad ni Uriel ang kanyang kamay para makipagkamay kay Yusef. Mga 1.7 metro lamang ang taas niya at medyo kayumanggi ang kutis, ngunit ramdam ni Yusef ang kalyo sa kanyang kamay nang magkamayan sila. Bakit may kalyo pa rin sa kamay mo? Hindi ba't mahigit 1 taon ka nang wala sa serbisyo? Nakangiting tanong ni Yusef. Nagtatrabaho sa bukid sa bahay, nahihiyang napakamot ng ulo si Uriel. Si Gray Petty ito, taga-bayan mo, ang dating kaklase ni Dream. Ipinagpatuloy ni Samuel ang pagpapakilala. Hi, Yusef. Tila medyo kinakabahan si Gray. Kahit na taga-iisang probinsya sila, napakaraming kababayan mula sa Shandong, kaya itinuring na lang niya si Yusef bilang kanyang amo. Kaklase ko siya sa provincial sports school ko, at matibay ang pundasyon niya, singit ni Dream. Mukhang malakas ka naman. Sabi ni Yusef, habang nakikipagkamay kay Gray. Matibay ang pundasyon ng mga nagsasanay ng judo, at si Gray naman ay yung tipo ng taong may makakapal na braso at binti, na nagpapakita ng lakas. Nagretiro na ako ilang taon na ang nakalilipas, sabi ni Gray nang may nahihiyang ngiti. Nagtatrabaho siya bilang security guard nitong mga nakaraang taon, sa isang shopping mall sa aming bayan, patuloy na pagdedetalye ni Dream. Tumango si Yusef Zoc, alam na alam ang sitwasyon ng paaralang pampalakasan. 1 sa milyon ang kailangan ng isang atleta para makamit ang katanyagan at tagumpay. Napakaraming atleta ang hindi kailanman nakatapak sa internasyonal na entablado sa buong buhay nila, tanging pagiging sparring partner lamang. Kaya naman maraming retiradong atleta ang namumuhay ng kaawa-awa, na walang garantiya kahit para sa mga pangunahing pangangailangan. At hindi tulad noong dekada 80 o 90, na makakakuha ka ng trabaho pagkatapos mong magretiro mula sa isang paaralan ng palakasan. Sa panahon ngayon, wala nang tinatawag na assigned placements. Kahit na gusto mong maging guro ng PE sa elementarya, kailangan mo pa rin ng mga koneksyon, landas, at pera. Kung wala ang tatlong ito, gaano ka man ka-qualified, hindi ka makakakuha ng trabaho. Kaya normal lang para kay Gray Petty na maging security guard pagkatapos magretiro. Yusef, kapatid na Yusef, ako, sa sandaling ito, si Floyd Hart, na kanina pa nakatayo, ay nagsimulang magsalita. Pagkabuka pa lang niya ng bibig, lumabas na ang tunog na parang nananakit ang ngipin, at hindi niya matatapos ang kahit isang pangungusap. Bro, lolo, pwede mo bang kantahin ito ng malakas? Sabi ni Yusef Zoc, habang sinenyasan sina Gray Petty, Uriel Arellano, at Floyd Hart na maupo. Umupo kayong lahat, mula ngayon, kakain na tayo sa iisang palayok. Ang pagsasama-sama ay nangangahulugang magkakapatid tayo, at isa pa, wala namang estranghero rito. Kaya, hindi na kailangang maging magalang. Hindi ako mahilig sa maraming salita, kung hindi sana kayo ipinakilala sa akin ni na Dream at Marco. Sige, ituloy mo na, Floyd, itinuro ni Yusef Zoc na maaaring magpatuloy si Floyd. Ang gusto ko lang sabihin, siguro hindi ko na kailangang magpakilala, malakas na awit ni Floyd. Sa isang pangungusap lang, nagulat silang lahat kay Floyd. Kung magpapakilala man siya, tiyak na magpipigil ng hininga ang lahat. Kuya Yusef, kailangan kitang i-toast ng ilang inumin mamaya. Natutuwa akong sa wakas ay makatrabaho ko na kayo, masayang pahayag ni Floyd Hart. Natuwa ako, huwag lang mag-alala kapag mahalaga ito, at ganoon din sa lahat. Maaari tayong maging pabaya sa karaniwan, ngunit hindi natin kayang magkamali sa mga kritikal na sandali, prangkang pagbigkas ni Yusef Zoc. Hindi mangyayari, umiling ang lahat. Ang paggawa ng kalokohan, gaya ng pagkasabi ni Yusef Zoc, ay tumutukoy sa hindi pagtupad sa mga gawaing itinalaga sa kanya. Malamang ay narinig din ninyong apat mula kina Samuel Ross at sa iba pa na ang pangunahing dahilan kung bakit kayo narito ay para protektahan ang aking kapatid. Nag-aaral siya sa Beijing Film Academy. Hindi naman sa pagiging maselan niya, may mga taong nainas ako sa akin. Hindi naman ako natatakot sa kanila, pero nag-aalala ako na baka targetin nila ang kapatid ko. Kaya,
Pahahalagahan ko ang tulong mo ngayong taglamig. Tungkol sa sweldo at tirahan, nasabi na sa iyo ni Samuel, di ba? Sinabi na niya sa amin, sabay-sabay na tumanggo ang apat. Ang mga sweldo mo ay babayaran sa palengke ng pamilya Ruiz. Bago lang kayo rito, kaya bukas, bawat isa sa inyo ay pupunta sa tindahan ng pamilya Ruiz at kukuha ng 10,000. Hindi sweldo ang perang ito, ituring mo itong kabayaran sa paglalakbay at pagkawala dahil sa paggaling mo sa malayong lugar. Gayun din, gusto kong linawin na hindi kita pipilitin na gumawa ng anumang ilegal, at hindi ka dapat gumawa ng anumang ilegal. Itabi ang mga sweldong kinikita mo. Huwag kang tumulad kay Floyd, na inuubos lahat ng sweldo mo sa isang threesome pagkatapos mong makuha ito. Sige, iyon lang ang meron ako, simulan na natin kumain. Agad na sinabi ni Floyd, ako, wala akong kasintahan, at hindi rin kailangan ng pamilya ko ang pera ko. Kung hindi ko aalagaan ang aking mga pisikal na pangangailangan, gagawin ko. Magkakaakni ako, dapat pagtrabahuhan mo yang pagkautol mo. Sa ugali mo na laging nauutol at excited, sino ba naman ang gugustuhing makipag-date sa'yo? Natatawang biro ni Yusuf Zoc. Gusto ko sanang tumigil, pero hindi ko talaga kaya, sabi ni Floyd na puno ng pagkabalisa ang mukha. Sige na, Floyd, sabihin mo sa amin, nauutol ka ba kapag nag-threesome? Pang-aasar ni Samuel. Tungkol dyan, naiinis talaga ako. Minsan, may nagtanong sa akin kung gising na ba ako magdamag. Sinubukan kong sabihin, oo. Tapos tumawa ang babae at humingi agad ng pera sa akin. Pero ang gusto ko lang sabihin ay, teka, saan naman ako kukuha ng pera? Muntik na akong mabugbog dahil doon. Hahaha, parang fortune cookie si Floyd, yung lalaking yon, kaya naman napahagalpak silang lahat ng tawa. Agad na naging mas uminit ang kapaligiran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 233, ang kandidato. Pagkatapos kumain, minaneho ni Floyd Hart ang lumang Buick van kasama sina Uriel Arellano, Gray Petty, at Winter. Apat sa kanila ang umalis patungo sa lumang bahay sa Haijan kung saan sila nakatira ngayon. Nakahanda na ang mga kama at kumot doon, kumpleto na rin ang mga kaldero at mangkok. Labis nilang pinahalagahan ang pinaghirapan nilang trabahong ito. Sa kanilang sariling buwanang sweldo na 15,000 yuan, sila mismo ang nagluluto sa bahay, ngunit si Yusuf Zoc ang responsable sa paglalaan ng bigas, harina, at mantika. Kung tungkol naman sa pabahay, hindi na kailangang banggitin pa. Ito ay isang bagong baylang bahay ni Zoc, na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong yuan. May ibinigay din na kotse. Hanggat nasa trabaho sila, maaari silang magmaneho palabas ng hindi nababahala tungkol sa gasolina. Kaya ngayong buwan, maaari silang makatipid ng hanggang 15,000 yuan. At ang 15,000 yuan na purong kita na ito ay malamang na higit pa sa kinikita ng maraming white-collar worker, tama ba? Anong klaseng kotse ang gusto ninyo? Si Yusuf Zoc ay nagmamaneho kasama sina Samuel Ross, Dream Morrow, at Marco Scheidt na tatlo. Matagal na niyang pinag-uusapan ang pagbili ng kotse pero wala siyang oras para gawin ito, kaya ngayong naibigay na ang Buick kay Floyd Hart at sa iba pa, naiwan na lang na walang kotse ang tatlo ni na Ross. Gusto ko talaga ng Land Cruiser, nakangiting sabi ni Samuel Ross. Kumusta ka naman, Marco? At Dream, sabihin niyo rin sa akin, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakatingin sa kanila gamit ang rearview mirror. Range Rover mo na lang ang kukunin ko, hindi yung bago, ito ang gusto ko, masiglang sabi ni Dream Morrow, habang tinatapik ang upuan, mukhang tuwang-tuwa. Bakit akin na lang ang gusto mo? Naguguluhang tanong ni Yusuf Zoc. Paliwanag ng Dream Morrow, ang isang bagong kotse ay nangangailangan ng ilang libong kilometro ng pagpapagana. Sira na ang sasakyan na ito, parang nasa mahabang biyahe lang, kaya pwede mo na itong simulang imaneho kapag nakuha mo na ito nang hindi nag-aalala tungkol dito at doon. At ikaw, Marco, tumingin si Yusuf Zoc kay Benedict Koch. Gusto kong bumili ng Audi A6. Mas gusto ko ang mga sedan. Hindi naman kailangang masyadong mahal, 200,000 lang ay sapat na. Bakit 200,000 lang? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc.
Walang silbi ang masyadong mahal, tsaka, anong klaseng ayos ba ang meron ako? Hindi ako dapat mag-aksaya ng pera dahil lang bigla akong yumaman. Kinamumuhian kita. Sabay na inikat ni na Samuel Ross at Dream Morrow ang kanilang mga mata. Ipinahihiwatig ng mga salita ni Marco na sila ang mga makabagong mayayaman na naglustay ng pera. Sa katunayan, ginawa rin ni Yusuf Zoc, ngunit ang magaspang na mga salita ni Marco ay may matibay na punto. Dahil may pera sila, gumastos sila ng walang pagpipigil, na hindi naman tamang pag-uugali. Paano naman ang mga bahay? May nakita ka na ba? Matapos pag-usapan ang mga kotse at magkaroon ng ideya sa isip, hindi na itinuloy ni Yusuf Zoc ang usapan. Sa halip, nagtayo siya ng mga bahay. Tungkol sa mga bahay, napag-usapan na namin ito at napagdesisyonan naming bilhin ito sa mataas na bahagi ng Villa Complex kung saan ka nakatira. Sa ganoong paraan, malapit kami sa inyo, at hindi mahal ang mga matataas na gusali doon. Sige, kung ganoon ay maayos na iyan. Bibilhin natin ang kotse bukas, tapos titingnan nyo ang mga bahay. Kapag nahanap mo na ang tamang bahay, ihahatid na kita para bilhin ito. Malaking diskwento ang makukuha mo, pero hindi ko alam kung kumusta na si Fatima sa Australia. Naalala ni Yusuf Zoc si Maurice Singleton, ang Jade Garden kung saan siya nakatira ay binuo ng Singleton, kaya kung isasama niya sila para bumili ng bahay, tiyak na makakakuha sila ng magandang deal. At saka, kumusta naman ang mga bagay-bagay sa Fengdo? Biglang binago ni Yusuf Zoc ang usapan. Pagkabanggit ni Fengdo, agad na umayos ng tingin sina Marco Scheidt at Dream Morrow, dahil kasali rin sila sa bagay na iyon, hindi ito kayang harapin ni Samuel Ross ng mag-isa. Sa ngayon, hinahayaan ko munang imbestigahan ito ng disciple, pero hindi ko pa nasasabi sa kanya kung tungkol saan iyon. Gayunpaman, mayroon tayong magandang ideya kung nasaan si Albert Wilcox nitong mga nakaraang araw. 2 tao lang ang kulang sa amin, pagninilay ni Samuel Ross. Ang isa ay isang bata at magandang babae, at ang isa naman ay tiyak na isang lalaking may dating ng isang malaking amo. Kahit may pera na tayo ngayon, hindi pa rin natin kayang itsura bilang isang malaking boss. Sabihin mo na sa akin ang plano mo, tumanggaw si Yusuf Zoc. Ang planong napag-usapan namin ay maghanap ng isang bata at magandang babae para mapalapit sa kanya, pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong kunan siya ng litrato, hulihin siyang nag-aasaran, at saka, ang magandang babaeng ito ay dapat talagang makisali sa kanya, at pagkatapos ay sa pamamagitan niya, ipakilala siya sa malaking boss na si Albert Wilcox, pagkatapos ay akitin namin siya sa pagsusugal at iba pa. Kung tungkol sa tiyempo, basta't mayroon tayo ng tao, mga 1 buwan, at si Albert Wilcox ay tuluyang mahuhulog sa ating patibong. Pero hindi madaling makahanap ng tamang tao, isang taong mapagkakatiwalaan natin, at hindi tayo pagtataksilan kalaunan, kaya napakahirap talaga. Matapos makinig kay Samuel Ross, si Yusuf Zoc ay napaisip ng malalim. Tunay ngang mahirap, ang resulta ay mag-iiwan ng hangover, kahit sino pa ang piliin nila, ang hangover ay nasa kamay pa rin ng iba pagkatapos. May mga babaeng mapagkakatiwalaan, tulad ng batang nurse na si Paisley Kirk, na mapagkakatiwalaan, ngunit kung tutuusin, paano niya hahayaang matalik siya ni Yusuf Zoc kay Albert Wilcox? Mas madaling makahanap ng mga lalaki, kung sakaling dumating ang pinakamasama, maaari nilang kunin si Maurice Singleton mula sa Mexico upang gumanap sa isang dula. Ang susi ay ang babae. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Wala ka bang kandidato? Yung flight attendant noong nakaraan, yung babaeng Mongolian, kumusta naman siya? Tanong naman ni Samuel Ross. Hindi pwede, kagalang-galang na babae si Ainsley McCann, hindi ko magagawa yun sa kanya, agad na umiling si Yusuf Zoc bilang pagtanggi. Kung gayon gamitin ang trump card, hayaan mong umakyat sa entablado ang maliit na nurse. Tiyak na 120% ang kabagsikan ng ginawa ni Little Paisley kay Albert Wilcox. Tiyak na mabibighani si Wilcox kapag nakita niya ito. Pwede naman nating baguhin ang plano mamaya, kung kinakailangan, at iwasan na ang pagtulog. Mungkahi ni Samuel Ross. Hindi tayo maaaring sumugal o magbiro tungkol dito. Hindi ako matutulog, hindi ko rin siya pagsamantalahan sa ibang paraan, muling tanggi ni Yusuf Zoc. Napakaganda ni Paisley Kirk,
Isang napaka-inosente na batang babae, kung pipiliin siyang gawin ang ganitong bagay, isa itong pagpapahirap at paglapastangan para sa kanya. Nakuha ko, may naisip akong isang taong maaaring kayang gawin yan. Bigla, habang iniisip ni Yusuf Zoc ang mga babaeng kilala niya, ay biglang naisip ang maliit na sekretarya ni Everest Zoc at ang sarili nitong disipulo, si Miss Faye Webb. Napakalaki rin ng kabagsikan ni Faye Webb, at sinabi ni Everest Zoc na walang makakapantay sa kanya sa saya ng kwarto, hindi naman sa sinasabing siya ay may karanasan, kundi ang mahalaga ay ang kanyang pangangatawan. May itsura, katawan, at kakayahan ang babaeng iyan, kaya kahit nalapitan niya si Albert Wilcox, hindi naman siguro siya dehado. Hindi dapat sinusukat ang babaeng iyon gamit ang ordinaryong pamantayan. Nang maisip ito ni Yusuf Zoc, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Everest Zoc. Nakabalik na si Everest Zoc bago pa man siya nakabalik, sakay ng eroplano, at inimbitahan niya ito para sa hapunan ngayon, ngunit tumanggi si Yusuf Zoc at muling nag-schedule para bukas. Tapos ka na bang maghapunan? Pagkasagot niya sa tawag, bumati agad si Everest Zoc nang may natatawang hajijek. Nasa bahay ka ba? Nandoon din ba si Faye? Diretsyong tanong ni Yusuf Zoc. Oo, nasa ibang study room siya, nagbabasa. Ano, naging interesado ka talaga sa kanya? Huwag kang mag-alala, pagpunta mo bukas, isama mo na lang siya, at ginagarantiya kung susunod siya. Pupunta ako rito maya-maya para makausap ka. Tulungan mo akong mag-isip ng kung ano, mag-strategy ng kaunti, natatawang sabi ni Yusuf Zoc sa telepono. Sige, kung ganoon, halika rito, hihintayin kita. Agad na ibinaba ni Everest Zoc ang tawag. Mag-taxi kayo pa uwi, pupunta ako sa bahay ni Master Zoc para humingi ng karagdagang payo. Ang isip niya ay parang kay Connor Jacobs, mas magaling pa kaysa sa ating apat na mga handgal na magkakasama. Hindi basta-basta nagpakita ng pag-asa si Yusuf Zoc, pinarada niya ang kotse sa gilid ng kalsada at sinabihan ang tatlo pa na sumakay ng taxi pabalik. Sige na, ikaw na. Nagsisimula ng umulan ng nyebe, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Babalik tayo mamaya, mamasyal tayo sa mga kalye. Kumaway sina Samuel Ross at ang dalawa pa kay Yusuf Zoc at saka naglakad pasulong, tila gustong tamasahin ang tanawing may nyebe at ang panggabing buhay ng kabisera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 234, Masungit na pagsakop. Nang magmaneho si Yusuf Zoc papunta sa villa ni Everest Zoc, si Faye Webb ay naghihintay sa labas ng pasukan ng villa. Nagsimula na ang taglamig, at umulan na ang unang nyebe, na naging dahilan upang medyo tuyot at malamig ang labas. Si Faye Webb ay nakasuot ng puting down jacket, masikip na maong, at batang hanggang tuhod. Napakaganda ni Faye Webb, lalo na ang kanyang malalaki at masiglang mga mata na tila ba nangungusap, at lagi siyang may nakangiting ekspresyon kapag nakatingin sa isang tao. Bakit ka nasa labas? Hinihintay mo ako. Tumalon palabas ng kotse si Yusuf Zoc at nagtanong ng may kuryosidad. Sabi ng guro na darating ka at sinabihan niya akong hintayin ka. Isa kang panauhing pandangal ngayon. Nagpapasalamat ako sa pagliligtas mo sa buhay ni Master sa pagkakataong ito, salamat, bahagyang yumuko si Faye Webb kay Yusuf Zoc. Dapat siya ang magpasalamat sa akin, hindi ka hinayaan na nakatayo lang dito at naghihintay. Hindi naman yan masyadong sinsero, at hinayaan ka pa niyang tumayo sa lamig. Hindi napigilan ni Yusuf Zoc ang mahinang bulong at saka pumasok sa sala kasama si Faye Webb. Ang tirahang Zoc ay isang gusaling istilong Europa na may dingding sa sala na may pagan. Sa sandaling iyon, nakaupo si Everest Zoc sa harap ng pagan, may hawak na tinidor na may pakpak ng manok, inihaw ang mga ito sa apoy. Wow! Alam mo ba talaga kung paano mag-enjoy, ginagamit mo pa ito sa barbecue. Bulalas ni Yusuf Zoc na parang nakatuklas ng bagong kontinente at agad na umupo, kinuha ang isang hita ng manok na tila bagong luto at nagsimulang kumain. Hindi naman masama ang lasa. Komento ni Yusuf Zoc habang kumakain. Si Faye ang nagluto. Ako lang ang responsable sa pag-ihaw. Faye, huwag ka lang tumayo dyan, halika at mag-ihaw ka rin. At dalhin mo ang alak, ikuha mo ng alak na siglo ng nasa balon para matikman ni Yusuf Zoc, nakangiting sabi ni Everest Zoc. Malumanay na tugon ni Faye Webb.
Mayroon ka bang alak na siglong gulang na? Totoo ba? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Sumagot si Everest Zoc, syempre totoo iyan. Hindi marami ang katulad nito sa mundo, pero mayroon pa akong ilang bote. Hindi nagtagal at nagdala si Faye Webb ng isang bote ng alak, isang uri ng bote na gawa sa gatas na puting porselana na may tatak na luwad, hindi takip na aluminyo. Ibuhos mo ang alak, ibuhos mo rin ang sa iyo, utos ni Everest Zoc. Maso na ring nagsalin si Faye Webb ng 3 baso ng alak. Siyempre, ang mga baso ng alak ay maliliit, kalahating onsa na mga tasa ng jade, napakaliit. Gayunpaman, sa sandaling mabuhos ang 3 tasa, naamoy ni Yusuf Zoc ang alak na pumupuno sa silid, at ang alak ay naging malasyrap, parang halaya. Kasabay ng tunog ng sizzle, naiinip na kumuha si Yusuf Zoc ng tasa at uminom. Ang alak ay parehong pino at makinis, at habang ang mala-jelly na alak ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, malinaw itong naramdaman ni Yusuf Zoc, hanggang sa kanyang tiyan, kung saan parang isang biglaang bola ng apoy, mainit na nakaaaliw. Napakasarap na alak, masiglang puri ni Yusuf Zoc, ang pinakamasarap na alak na natikman niya. Uminom ka rin, sumulyap si Everest Zoc kay Faye Webb at nagutos. Bahagyang tumango si Faye Webb at humigop ng marahan. Humigop din si Everest Zoc, saka ipinikit ang mga mata para lasapin, ang alak na ito, uminom ka ng 1 tasa, at ang mundo ay magkakaroon ng 1 tasa na mababawasan, imposibleng kopyahin o muling buuin. Maaaring alukan ako ng iba ng libo-libo, at hindi ko pa rin ito ipagpapalit. Haha, wala akong ibibigay kahit sentimo, pero kukuha ako ng 2 bote pag alis ko. Pilyong tumawa si Yusuf Zoc na parang tulisan. Sige, Faye, tandaan mong bigyan siya ng 2 bote para inumin mamaya. Oo, patuloy na sumunod si Faye Webb. Diyos ko, tumigil ka na sa pag-oo palagi. Pagkatapos mong inumin itong tasa, magprito ka ng ilang mainit na putahe para sa akin, vegetarian ka lang, pakiusap. Pagkatapos uminom ng alak sa gabi, ayoko ng masyadong mamantika. Kung marunong kang magluto ng lugaw, mas masarap pa sana iyon. Salamat. Pinagsalikop ni Yusuf Zoc ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pasasalamat. Sige, kakain din ako ng lugaw mamayang gabi, tumango si Everest Zoc at sinabi. Sige, tumayo si Faye Webb at pumunta sa kusina. Ano ang problema at kinailangan mong paalisin si Faye? Tanong ni Everest Zoc sa mahinang boses. Alam kong hindi ko ito may tatago sa iyo. Hindi nagpigil si Yusuf Zoc at ibinahagi ang planong malampasan si Albert Wilcox pati na rin ang mga pagkana ni Samuel Ross at ng iba pa. Dahil ang plano ay hindi naman kinasasangkutan ng pagpatay o panununog at isa lamang itong kaunting kalokohan, hindi na mahalaga kung malaman ito ng Everest. Masyadong komplikado ang plano mo. Paano kung mabaigo ito pagkatapos? Hindi madaling kausapin ang isang taong maaaring maging CEO ng sangay ng tanggapan, handa ka na ba na mabaigo ang plano mo? Prangkang sabi ni Everest Zoc pagkatapos makinig. Kaya nga ako lumapit sa iyo para humingi ng payo, nagkibit balikat si Yusuf Zoc at sumagot. Walang gaanong maibibigay na payo, umiling si Everest Zoc, ang mga sangay ay iba sa mga subsidiary, wala silang independenteng legal na katayuan, at ang punong tanggapan ang responsable para sa kanilang pangkalahatang pananalapi. Kaya naman, bagamat mayroon silang kaunting kalayaan sa pananalapi, ang accounting ay pinamamahalaan pa rin ng punong tanggapan. Bukod dito, ang paghirang at pagtanggal sa mga pangunahing tauhan sa mga tanggapang pansangay ay pinagpapasyahan ng lupon ng mga direktor sa punong tanggapan. Kaya kahit patinanggal mo si Albert Wilcox, ang bagong CEO ng sangay ay itatalaga rin ng punong tanggapan. Kaya, makakasiguro ka ba na pagkatapos matanggal ang taong ito, makakabalik ang kabayo mo bilang CEO? Hindi ako sigurado dyan, umiling si Yusuf Zoc. Kaya kita mo, hindi mo kayang gawin to. Sa hinaharap, kapag pinag-iisipan ang mga isyo, huwag masyadong pasimplehin. Mag-isip ng mas komprehensibo. At hindi mo talaga naiintindihan ang mga isyu sa negosyo, kaya mas mabuting kumuha ka ng isang tulad ng legal advisor. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc, bumantong hininga, at sinabing, siguro pinasimple ko lang. Siyempre, kung talagang gusto mo itong gawin, may isang simple at direktang paraan,
ngunit ang kailangan lang ay mayroon kang pera, nakangiting sabi ni Everest Zoc. Anong paraan? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga agresibong pag-takeover? Ngumiti si Everest Zoc. Ang mga agresibong pag-alok sa pag-takeover ay nangyayari araw-araw, at bagamat maraming bansa ang tahasang nagbabawal sa mga ito, hindi nila talaga ito mapipigilan ng epektibo. Masungit na pag-agaw. Ano yan? Patuloy na tanong ni Yusuf Zoc. Simple lang, sabi ni Everest Zoc, kung may pera ka, magagamit mo ang mga koneksyon mo para makahanap ng ilang shareholder ng punong tanggapan na ito sa Fangdo. Kung pampubliko ang mga ito, lahat ay may shares. Kung hindi, mayroon pa rin silang equity. At ang kailangan mong gawin ay kontaken ang bawat isa ng pribado at pagkatapos ay ibigay ang iyong pera sa kanila. Halimbawa, kung ang halaga ng kanilang equity capital ay $10,000 ng US kada share, maglalaan ka ng 15,000 o 20,000 na mag-aalok ng 50% o kahit doble o triple ng halaga sa merkado para makuha sila. Walang taong galit sa pera. Dahil sa mataas mong puhunan, may ilan na matutokso. Kapag ang equity o shares ay nailipat sa iyo, ikaw ay magiging shareholder ng kumpanya. May mga kaso pa nga kung saan ang ilang pribadong pondo ng equity ay malisyosong kumukuha ng higit sa 51% ng mga bahagi ng isang kumpanya, na nagiging pangunahing shareholder at mahalagang may-ari. Kung gagastos ako ng ilang beses na mas malaki ang halaga para makuha ang mga shares, hindi ba ako malulugi? Tanong ni Yusuf Zoc, na naguguluhan. Depende iyan sa kung paano ka nagpapatakbo at sa iyong talino sa negosyo. May mga tao, pagkatapos makagawa ng mga high-value acquisition, na binabago ang mga operasyon ng negosyo ng kumpanya at nauuwi sa malaking kita. Ang iba naman, pagkatapos bilhin ang mga kumpanyang hindi pampublikong kalakalan, ay gumagawa ng maliliit na pagsasaayos at pagkatapos ay nagiging publiko sa stock market, at ang presyo ng kanilang mga bahagi ay tumataas. Narinig mo na ang tungkol sa mga taong may hawak na orihinal na shares at pagkatapos kapag naging public ang kumpanya, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga shares na ito, malaki ang kanilang nabuo ang kita, tama ba? Pareho lang ang prinsipyo, ang mahalaga ay kung paano ka kikilos. Gusto kong ang bilhin ito, pero ang Fangdo Group ay nag-uugat sa kabisera ng Amerika sa China, at ipinapalagay ko na hindi pa ito pampubliko. Negosyo ito ng pamilya, sabi ni Yusuf Zoc nang may ngiti sa labi, alam niyang ang pera niya ay wala kahit isang bahagi lang ng mga ari-arian ni Fangdo. At dahil alam niyang hindi maihahambing ang kanyang kabisera sa Wilcox clan, lalo na sa mas malalakas na kakompetensya, kaya naman handa siyang gumastos ng 200 milyon para lang patakbuhin si Marlon Shepard at sa isang paraan, sanayin siya, isang uri ng sugal. Totoo iyan, ang kapital ay unti-unting naiipon, walang sinumang nagiging sobrang yaman sa isang iglap. Gayunpaman, may alam akong proyektong angkop para sa pangmatagalang pamumuhunan. Kasalukuyang nag-aalala ang lalaki tungkol sa pondo, pero hindi ako sigurado kung interesado ka, sabi ni Everest Zoc nang nakangisi, habang nakatingin kay Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 235, ang pabrika ng parmasyutiko ay nahaharap sa pagsasara. Anong proyekto? Agad na napukaw ang loob ni Yusuf Zoc, bagamat medyo mayaman na siya, kung ikukumpara sa ilang tao, hindi pa rin ito sapat, lalo na ang pamilyang Nash, na isang higanti. Ang pagyanig o pagbagsak ng pundasyon ng pamilyang Nash ay mangangailangan ng napakalaking kayamanan. Kaya naman, kailangan niyang patuloy na kumita ng pera, anumang pagkakataong kumita ay kapana-panabik para sa kanya. Hayaan mo muna akong magtanong, ano sa tingin mo ang pinakakumikitang negosyo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Everest Zoc habang natatawang nagtatanong. Ang pinakakumikitang negosyo, mga armas, droga, langis, real estate, at iba pa, marami dyan. Tugon ni Yusuf Zoc. May isa pa, ang industriya ng parmasyutiko ay isa ring sektor na lubos na kumikita. Pagpapatuloy ni Everest Zoc, bagamat kinokontrol ng estado ang mga presyo ng gamot, ang gastos sa paggawa ng mga gamot mismo ay napakababa. Ang ilang gamot ay nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo upang makagawa, ngunit ang mga ito ay ibinebenta sa 10-10 o daan-daang dolyar. Anong ibig mong sabihin, kapatid? Naningkit ang mga mata ni Yusuf Zoc at nagtanong.
May kilala akong isang kumpanya ng parmasyutiko sa Inner Mongolia na, dahil sa mga isyu sa kalidad ng mga gamot nito, ay nabunyag ng media. Magdamag na halos magsara ang pabrika. Ngayon, ang taong namamahala sa pabrika na iyon ay pumunta sa kabisera sa pag-asang makahanap ng paraan upang makabangon. Nangangalap din siya ng pera at, sa pamamagitan ng ilang koneksyon, ay napunta na siya sa akin. Matapos makinig ng mabuti sa paliwanag niya tungkol sa mga isyu sa kalidad ng gamot, hindi niya kasalanan. Ang mga problema ay nagmula sa mga hilaw na materyales at dahil din sa mga inspektor ng kalidad ng pabrika na nakipagsabuatan sa loob at labas ng kumpanya, na humantong sa kanyang malaking pagkalugi. Ngayon, naaresto na ang mga quality inspector na iyon, at siya mismo ay ikinulong ng mahigit 1 buwan bago pinalaya. Nang siya ay mapalaya, naparalisa ang pabrika. Ang mga gamot na ginawa ng pabrika ay ibinabalik ng mga nagtitingi, at kinailangan niyang bayaran ang mga ito. Kaya naman, wala na siyang kapital, at kumakatok ang mga bangko sa kanyang pintuan para humingi ng bayad. Masasabing kinubkob siya sa lahat ng panig at nasa isang desperadong sitwasyon. Hinanap din ako ng taong ito dahil may kilala akong isang kahangahangang individual mula sa Inner Mongolia ilang taon na ang nakalilipas, na isa ring dalubhasa sa internal martial arts, na itinuturing na kaibigan sa loob ng grupo. Alam niyang may impluwensya pa rin ako sa kabisera, kaya sinabihan niya ang may-ari ng pabrika na lumapit sa akin para humingi ng tulong. Anong klaseng tulong ang maibibigay mo? Pahiramin mo siya ng pera o iba pa? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka. Ang pagpapautang ng pera ay isang opsyon, ngunit mayroon ding iba pang mga paraan na maaari nating tahakin. Halimbawa, maaari akong makakuha ng ilang media outlet na positibong magulat tungkol sa buong insidente at ilarawan ang paghihirap ng may-ari ng pabrika. Sa asensya, ang paggabay sa opinyon ng publiko sa pamamagitan ng telebisyon, internet, at iba pang media ng balita upang lumikha ng isang kanais-nais na salaysay. Kapag naging positibo ang sentimiento ng publiko, maaaring muling buuin ang kumpanya. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin sa akin sa pagsasabi mo nito? Gusto mo bang pahiramin ko siya ng pera o mamuhunan ako sa kumpanya niya ng mga gamot? Tanong ni Yusuf Zok. Mamuhunan, syempre. Sinimulan niya ang kumpanya mula sa simula at nagmamay-ari ng 99% ng stock, habang ang natitirang 1% ay pag-aari ng kanyang asawa. Ang punto ko, kung may ekstrang pera ka, hindi naman masamang mamuhunan sa kumpanya niya. Sino ang nakakaalam, sa loob ng ilang taon, maaaring magdulot ito sa iyo ng isang kaaya-ayang sorpresa. Kung gayon, bakit hindi mo ipuhunan ang sarili mo? Tanong ni Yusuf Zok na may bahid ng paghihinala. Wala akong sapat na pera, sagot ni Everest Zok nang may mapang asar ng ngiti. Maaaring magmukha akong mayaman, may malaking bahay at mga mamahaling kotse, pero palabas lang iyon. Sa pagitan ng panghuhula at konsultasyon sa Feng Shui, limitado lang ang kaya kong kikitain, at ang pera ko ay nakalaan na para sa ibang layunin, kaya wala akong gaanong ipon. Magkano sa stock ng kumpanya ang handa niyang ialok? Tanong ni Yusuf Zok. 40% ng mga shares kapalit ng 200 milyong renminbi. 200 milyon. Hindi kalakihan yan. Tumango si Yusuf Zok, dahil hindi naman daw siya napipilitin sa dami ng yan. Siyempre, ang unang sitwasyon ay maaaring may mga pagkalugi, kaya huwag umasa na kikita ka nito, babala ni Everest Zok. Siyempre, kahit hindi ito kumita sa loob ng ilang taon, at magsara ang pabrika, ang pagbebenta ng gusali ng pabrika, mga patente, at kagamitan ay dapat na magpahintulot sa iyo na halos mabawi ang 200 milyong puhunan. Maaari nating isama ang puntong ito sa kontrata. Maaga pa ang pag-uusap kung mababawi ba ang puhunan sa loob ng ilang taon. Ang pangunahing punto ay, kung mamumuhunan ako, gusto ko ang majority stake, kahit 51%. Siyempre, maaari akong hindi makilahok sa mga operasyon ng pabrika, ngunit kailangan kong hawakan ang mayoryang bahagi. Kung hindi, hindi ako mamumuhunan sa isang negosyong nalulugi at may hindi tiyak na kinabukasan, sabi ni Yusuf Zok. Natatakot akong baka hindi sila pumayag dyan, sabi ni Everest Zok, habang nakasimangot. Kung hindi sila magkasundo, kalimutan mo na lang. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok, hindi niya isa sa panganib ang magtapon ng pera sa isang hukay para lang mauwi sa wala.
Hindi siya mabuting tao, kaya maaaring hindi siya namuhunan sa pabrika ng parmasyutiko, o kung namuhunan man siya, kailangan niyang magmay-ari ng mayoryang bahagi. Pero kapag napasa kanya na ang mayorya, malamang na mas malaki pa ang gagastusin niya rito, tulad ng pag-aanunsyo para sa gamot, na ipapalabas ito sa CCTV sa prime time slot, kung saan ang ilang segundo lang ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kaya wala siyang interes sa 40% lamang ng stake. Magkikita tayo bukas, at pag-usapan ninyong dalawa ito, walang pakialam na sabi ni Everest Zoc. Bagamat nakakita siya ng potensyal sa pabrika ng parmasyutiko, hindi niya hahayaang malugi si Yusuf Zoc. Sige, pupunta ako rito bukas ng alas 10 ng umaga. At saka, kung talagang gagana ito, kailangan mo akong tulungan na pigilan ang anumang negatibong balita tungkol sa pabrika ng parmasyutiko, pakikitungo sa media, pagpapalaganap ng opinyon ng publiko, at mga ganoong bagay. At kapag naging matatag na ang pabrika, pipili ako ng gamot para i-advertise at bigyang buhay ito. Kung gayon, kailangan mo akong tulungan sa mga koneksyon para makapag-advertise. Siyempre, pera ang nagsasalita, hindi naman ako nagkukulang sa pera. Magkano ang kinita mo ngayong oras sa Las Vegas? Biglang tanong ni Everest Zoc. Paano mo nalaman? Sandali na natigilan si Yusuf Zoc. Sinusunog mo ang kasino ng iba ng biglaan, siguro may iba pang dahilan bukod sa pagkamatay ng girlfriend mo, di ba? Ano ang ginagawa mo sa Las Vegas? 4 na kasino ang tumarget sa iyo, na siyang naging dahilan ng kapahamakan ng iyong kasintahan. Bakit ka nila targetin? Kahit ang isang hanggal ay makakahula na mananalo ka doon at malamang ay ikinagalit ito ng 4 na malalaking kasino. Hindi naman kalakihan, ilang bilyong dolyar lang. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Ilang bilyon dolyar ng US. Hindi napigilan ni Everest Zoc na mapabuntong hininga, pero ngumiti siya ng mapait at umiling. Narito ang hinihiling ko sa iyo na mamuhunan sa isang kumpanya ng parmasyutiko, ano ang saysay nito? Sa bilis ng kikitain mo, kung sakaling matalo ka, magsugal ka lang at ayun na. Hindi yan ang tamang paraan, at kung babalik ako sa Amerika ngayon, malamang na maaaresto ako pagdating ko. Kaya hindi ako makakabalik doon ng pansamantala. Sige, makikipagkita ka mismo sa direktor ng pabrika bukas, at tungkol dyan, hindi mo ba talaga iniisip ang bagay na nabanggit ko kanina? Biglang tanong ni Everest Zoc. Anong problema? Tanong ni Yusuf Zoc, na naguguluhan. Ngumiti si Everest Zoc ng mapait, papalit sa posisyon ko. Huwag na nating banggitin yan, wala akong interes kahit kaunti. Handa na ang lugaw. Habang nag-uusap sila, natapos ni Faye Webb ang pagluluto ng lugaw at naghanda rin ng ilang gulay at atsara, at inihain lahat sa mesa. Kung hindi ka interesado, siguro hahayaan ko na lang si Faye Webb na pumalit, sabi ni Everest Zoc, habang pinapanood si Faye Webb na abala. Ano pang silbi ng pagsasabi mo niyan sa akin? Ano bang kinalaman nito sa akin? Mura ni Yusuf Zoc. Pero plano ko sanang ibigay sa iyo si Faye Webb. Hindi napigilan ni Yusuf Zoc na sabihin, siya ba ay iyong aliping babae, na ibibigay mo lang? Umiling si Everest Zoc habang nakangiti, ayaw mo bang magsanay ng internal martial arts? Akala ko kaya kanyang turuan. Maaaring ayusin iyon, ngunit hindi mo na kailangang ibigay siya sa akin. Maglalaan na lang ako ng oras para pumunta rito araw-araw, at sa kanya ako matuturuan, sagot ni Yusuf Zoc. Napakamot si Everest Zoc sa kanyang baba, tama ka. Mula ngayon, kayong dalawa na ang bahala dyan. Alam ni Faye Webb ang lahat tungkol sa mga panloob na pamamaraan, prinsipyo, at kaalaman sa martial arts na aking nalinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 236, ang kasintahan ni Jerome Hart. Pasado alas 11 na ng gabi nang umalis si Yusuf Zoc sa bahay ni Everest Zoc at nagmaneho patungong Hawhai. Ang klinika ni Jerome Hart ay matatagpuan sa Hawhai, at ang dahilan kung bakit mabilis niyang naupahan ang lugar at nakuha ang lisensya at lahat ay salamat sa tulong ng pamilya ni Jade Cook. Matagal nang bumalik sa Jiangxi ang lolo ni Jerome na si David Hart, at kung tungkol naman sa klinika rito, si Jerome na lang ang bahala sa operasyon ng mag-isa. Nang tumawag si Yusuf kinaumagahan, tila masama ang loob ni Jerome,
at hindi na siya bumalik para manatili sa kanyang bahay sa nakalipas na ilang araw, sa halip ay sa klinika na lang siya nakatira. Walang magawa si Yusuf ng gabing iyon at hindi niya alam kung saan papupunta, kaya tumungo siya sa hawhay. Pagkalipas ng ilang hating gabi, dumating si Yusuf sa klinika ni Jerome Hart, isang tindahan na nakaharap sa kalye na may nakasabit ng karatula at natatakpan ng pulang tela. Sa pamamagitan ng mga ilaw sa itaas ng karatula, nakita ni Yusuf na ang klinika ay pinangalan ng Unity Health Clinic. Dapat itong kaakibat ng isang tanggapan ng komunidad o kapitbahayan, sa ilalim ng jurisdiction ng Unity Street. Sarado ang rolling shutter door ng klinika, kaya hindi makita ang loob, pero may liwanag na tumatagos mula sa ilalim, indikasyon na hindi pa natutulog si Jerome. Ipinarada ni Yusuf ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada at, nang marating ang pinto ng klinika, kumatok siya ng malakas ng 2 beses. Malakas na kalabog ng gumugulong na pinto, lalong nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Tawag ng isang boses ng babae. Nagulat si Yusuf, hindi boses ng nurse ang narinig niya, pero ano kaya ang ginagawa niya ngayon sa loob ng klinika? Ang kasintahan ni Jerome Hart. Hindi ba sila nag-away sa telepono? Hindi naman siya pwedeng pumunta rito ng ganito kaga, di ba? O baka naman isa itong puta, hindi natututo ang lalaking ito. Matapos ang mabilis na pag-iisip sa kanyang isipan, agad na sumagot si Yusuf, nandito ba si Jerome Hart? Yusuf, bakit ka na parito? Boses ni Jerome ang nagmula sa loob, kasunod ang pagbukas ng rolling door. Maliwanag ang mga ilaw sa loob ng klinika, kaka-renovate lang nito. Malapit sa pasukan ay isang mesa, malamang na nagsisilbing consultation desk, at sa kaliwa ay ang batika, na may counter para sa pagbibigay ng tradisyonal na gamot na Chino sa likuran nito. Sa kanang bahagi ng unang palapag ay may mga sofa at iba pa, na may banyo sa likod at iba pa. Siyempre, mayroon ding ikalawang palapag, na malamang ay may mga kama sa ospital at iba pa. Sa loob ng pinto ay nakatayo ang isang babae, halos kaedad ni Jerome, suot ang isang masikip na high-neck na sweatshirt at maong na pantalon. Medyo matangkad at kaakit-akit siya, pero medyo may bahid ng dumi ang mukha niya. Nag-makeup siya, umiiyak hanggang sa magmukha siyang pande na may mapupungay na mga mata. Pagkabukas ng pinto, sinuri ni Jerome si Yusuf at pinagalitan, may sakit ka ba, at pumunta ka rito ng hating gabi. Sino ito? Hindi sumagot si Yusuf sa kanya, sa halip ay tinanong niya ang babae. Si Emmett Birch, ang kasintahan ko. Dumating na siya kahapon, walang pakialam na pagpapakilala ni Jerome sa kanya. Kumusta? Ikaw si Yusuf Zoc, di ba? Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo mula kay Jerome, sabi ni Emmett Birch, sabay tango kay Yusuf. Oy, anong problema ninyong dalawa? Nag-away ba kayo? Jerome, masasabi ko, ang layo-layo niya pala rito, tapos nakikipagtalo ka sa kanya. Pumasok si Yusuf at umupo sa isang upuan sa harap ng consultation desk. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf, muling pinunasan ni Emmett Birch ang kanyang mga mata, mukhang naaawa. Habang masakit ang ulong, sinabi ni Jerome, "Bro, pwede ba tumigil ka na sa pagdaragdag sa gulo? Kung walang importanteng nangyari, bumalik ka na sa pagtulog. Kung mayroon, sabihin mo lang." Masama talaga ang loob niya at wala siyang ipinakitang kahit anong bahid ng pakikipagkaibigan. Gusto ko lang malaman kung kailan mo bubuksan ang klinika. Naghihintay ako para bigyan ka ng pulang sobra. Nakangiting sabi ni Yusuf. Yusuf, hindi man lang niya nakuha ang pahintulot ko bago nagbukas ng klinika dito. Biglang putol ni Emmett Birch, na mukhang galit na galit din. Nag-aaral ako sa Jiangxi, at dito rin siya nagbubukas ng klinika. Nakahanap na ako ng trabaho sa bahay, at ngayong nagbukas na siya ng klinika rito, ano na ang dapat kong gawin sa hinaharap? Sumabad si Yusuf, bakit hindi ka pumunta rito kung ganoon? Paano naman ang trabaho ko? Kung pupunta ako rito, ano ang dapat kong gawin? Maglaro ka ba ng third wheel para sa kanya at sa batang nurse na yon? Bantayan mo sila na naglalandiin. Malakas na tanong ni Emmett Birch. Anong sabi mo? Wala kang katwiran, walang nangyayari sa pagitan namin ni Paisley. Hindi, sa tingin mo kaya mong lokohin ang isang multo na may sweldong 15,000 kada buwan, at ang lapit-lapit mo na sa kanya kahit bago pa man magbukas ang klinika.
Sabi mo walang nangyayari, walang maniniwala dyan, Yusef. Yung nurse na si Paisley, kilala mo ba siya? Ang landi nila ni Jerome sa isa't isa, ano ba yan? Single ni Emmet, na parang nawalan na ng malay, sabay sigaw ng malakas. Galit na galit si Jerome, ayaw niyang makipagtalo sa harap ni Yusef, pero ang babaeng ito ay sadyang napakawalang katwiran. Kaya pala naging malapit ako sa kanya, sabi mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Galit na tugon ni Jerome. Hiwalayan mo na ako, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Galit na sigaw ni Emmet. Tumigil, tumigil, tumigil kayong dalawa ngayon din. Agad na tinawag sila ni Yusef para tumigil, at kasabay nito, ay dumaranas siya ng matinding sakit ng ulo. Nakakatakot talaga itong babaeng ito kapag nagseselos. Si Emmet yan, di ba? Girlfriend ko si Paisley, kailan pa niya niligawan si Jerome? Heart, nakakahiya ka naman, di ba? Sabi ni Yusef sabay kindat kay Jerome. Kita mo, sinabi ko na sa iyo na kasama ni Paisley si Yusef, anong kinalaman niya sa akin? Tinitigan ni Jerome si Emmet ng masama, sa pagbanggit mo nito kay Yusef, ano ang pinaiisip mo sa kanya? Walang ipinakitang senyales ng pag-amin si Emmet na mali siya, at tahimik na nakaupo roon ng pabulong. Tila may malaking problema siya kay Paisley Kirk. Nagpatuloy si Jerome, tungkol naman sa pagbubukas ng klinika sa kabisera, desisyon iyon ni Lolo. Sa madaling salita, sumama ka sa akin, o maghihiwalay tayo. Malakas na sabi ni Emmet. Maghiwalay na tayo, tigilan mo na ang paggamit niyan para takutin ang kahit sino. At ikaw, sabay turo ni Jerome sa kanya at galit na galit, kalimutan mo na yan, kung gusto mong makipaghiwalay, umalis ka na lang. Sabi mo nga, Jerome Hart, sana hindi mo na ako hanapin sa hinaharap. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Si Emmet, napuno rin ng galit, ay kinuha ang kanyang bag at damit mula sa mesa at tumakbo palabas. Hindi siya pinigilan ni Yusef. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay si Emmet. Medyo sobra, parang isang babaeng masyadong sineseryoso ang mga bagay-bagay. Nang tumakbo palabas si Emmet, tumayo rin si Yusef, inihagis ang susi ng kotse kay Jerome, at sinabing, habulin mo siya. Gabi na, at hindi pa siya pamilyar sa lugar na ito. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Kausapin mo siya ng maayos, babantayan ko ang lugar para sa iyo. Hay nako, bumantong hininga ng malalim si Jerome, kinuha ang mga susi, at tumakbo palabas. Bumantong hininga rin si Yusef. Nabanggit ni Jerome na ilang taon na silang magkasama ng kasintahan niya, nagsimula sila noong kolehiyo pa, kaya tiyak na pinahahalagahan ni Jerome ang relasyong ito. Ring, 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 ilang sandali lang pagkaalis ni Jerome, habang nakaupo si Yusef sa medical counter at naninigarilyo, biglang tumunog ang telepono sa prescription room. Sa pag-aakalang iPhone ni Jerome iyon, lumapit si Yusef at sinagot ito. Yar, magandang oras ba para mag-usap? Kumusta ka na? Pagkakonekta pa lang ng tawag, may narinig akong boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya, malumanay at tila palihim. Sino ka? Sumulyap si Yusef sa numero ng mobile at sa pangalang nakatag sa contacts, na may nakasulat na, Big Brother. Biglang tumahimik ang kabilang panig ng ilang segundo bago nagpatuloy ang lalaki, ako si Nikki Vance, ikaw si Jerome Hart, di ba? Kami ni Yar, bang. Bago pa matapos si Nikki Vance sa pagsasalita, bumukas ang pinto ng klinika, at si Emmet, na puno ng kaba at galit, ay sumugod kay Yusef. Anong ginagawa mo? Ano ang karapatan mong kunin ang telepono ko? Ano ang karapatan mong sagutin ang tawag ko? Sigaw ni Emmet kay Yusef, na tila ba galing sa kung saan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 237, Royal Nightclub. Sigaw ni Emmet Birch, inagaw ang telepono mula sa kamay ni Yusef Zoc, at sinulyapan ang caller ID bago ibinaba ang tawag. Emmet, anong ibig sabihin nito? Paano mo nagagawang magsalita sa kaibigan ko ng ganyan? Galit na galit si Jerome Hart at parang gusto niyang sampelan si Emmet, halatang nawalan na siya ng malay. Ayos lang, akala ko telepono mo yan. Magkamukha naman ang mga telepono natin, kaya sinagot ko na lang, pasensya na, sabi ni Yusef Zoc sabay kaway ng kamay at ngiti. Jerome,
Hindi mo na ako kailangang ipagmaneho, kaya ko namang maglakad mag-isa. Huwag kang mag-alala, mas maraming beses na akong nakapunta sa kabisera kaysa sa iyo. Matapos kunin ang kanyang telepono, tumalikod na si Emmett para umalis muli. Pagdating niya sa gilid ng kalsada, may dumaang taxi kaya sumakay siya. Nakatayo si Jerome sa pasukan, pinapanood si Emmett na pumasok sa kotse, hindi niya ito sinundan. Manigarilyo. Lumapit si Yusef Zop kay Jerome, at inalok ito ng sigarilyo. Oo, tumanggo si Jerome, kinuha ang sigarilyo, at nagsimulang manigarilyo sa pasukan kasama si Yusef. Ilang taon na ba kayong magkasama? Tanong ni Yusef. 7 taon. Ang 7 taong Katie, ha? Mapait na ngumiti si Yusef. Isang kakaibang bagay talaga ang 7 taong pag-iibigan, maraming tao ang naghihiwalay pagkatapos ng 7 taon ng pag-iibigan o pagkakakilala, maaari kayang maging isang mahalagang pangyayari ang 7 taon o ano. Siguro, pero hindi naman siya ganito dati, umiling si Jerome habang nakangiti. Dati siyang tahimik at maamong babae. Ako ang nagtakda ng lahat ng dapat gawin, pero simula nang magsimula siya sa kanyang postgraduate studies, medyo nagbago na siya, at mas tumaas ang kanyang mga inaasahan. Noong nasa bahay kayo, madalas ba kayong magkasama? Nagtataka si Yusef. Hindi naman talaga, minsan may libreng oras siya tuwing Sabado at Linggo, at minsan naman ay wala siyang oras ng ilang linggo, kaya kinailangan naming sulitin ang mga sandaling magkasama kami. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa lungsod dahil nakahanap siya ng trabaho rito, sa isang unit ng gobyerno, sa pamamagitan ng isang mas matandang kaklase niya. Nabalitaan kong medyo mahal daw iyon. Malaki ang suporta ng pamilya niya, kaya lumapit siya sa akin at tinanong ako kung ano ang gagawin. Habang nag-uusap kami tungkol doon, nauwi kami sa pagtatalo. Pumunta ba siya rito ng mag-isa? Tanong ni Yusef. Oo, dumiretso siya sa klinika sakay ng taxi, tumanggo si Jerome. Matapos mag-isip sandali at magnilay-nilay ng ilang segundo, sa wakas ay nasabi ni Yusef, sinagot ko ang tawag niya kanina, ang pangalan ay Senior Brother. Nagtatanong siya kung kumusta na siya, at mukhang maingat siya. Hehe, ngumiti si Jerome ng bahagya. Siguro ay naiugnay siya ng Senior Brother, na iyon sa trabaho. Nitong mga nakaraang taon, hindi ko na alam kung saang bilog siya napapaligiran, baka niloloko niya lang ako sa lahat ng oras na ito. Nako, ang kalmado mo naman dyan. Nanlaki ang mga mata ni Yusef. Akala ko magagalit ka. Ano ba ang dapat ikagalit? Umiling si Jerome. Hindi siya ang nakakasakit ng puso ko, kundi ang nararamdaman ko sa relasyong ito. Totoo, walang dapat ikagalit. Noong mga araw ng aking pag-aaral, niloko ako ng una kong kasintahan, at agad akong nakamove on. Mas mahirap makahanap ng palakang may 3 paa kaysa sa babaeng may 2 paa. Kahit na nasasaktan ako, mas sabik akong galugarin at tumuklas ng mga bagong kagubatan. Talagang hinahangaan kita, pare. Mayroon kang pangunahing ulam, iyong pang-abay, at nakikipaglandian ka pa sa karagatan, higit sa lahat, madali mo silang nahahaluan. Naiinggit ako, nagseselos, at nagagalit. Sa totoo lang, sakit ng ulo yan. Hindi ko nga alam kung paano ko ito haharapin sa hinaharap. Hinitip ni Yusef ang sigarilyo niya palabas ng pinto bago kinaladkad si Jerome. Tara na, magsaya tayo at gamutin ang mga sugat mo. Hindi ako sugatan, bigyan mo lang ako ng sandali para makapagkulong. Bakit ka nagmamadali? Sabi ni Jerome, na sinasabing hindi naman siya nasaktan, pero mabilis pa rin siyang nagkulong. Mukhang ang bilis mo namang nakabawi, hindi katulad ng isang taong kakagaling lang sa hiwalayan. Parang naaalala ko yung mga taong nasa sitwasyon mo na labis na nalungkot, pang-aasar ni Yusef habang pinapanood siyang nakakulong. Lasing ka, mura ni Jerome. Hindi kailanman sinang-ayunan ng lolo ko ang relasyon namin, at lagi siyang may mga reklamo tungkol sa pamilya ko. Handa na ang isip ko para dito. Mas mabuti na kung ganito, ngayon ay makakapagpahinga na ang lahat. Alam ba niya na mayroon ka ng 15 milyon na ipon? Nakangiting tanong ni Yusef. Hindi ko pa nasasabi sa kanya, umiling si Jerome. Kung gayon ang masasabi ko lang, siya ang nawalan ng kayamanan, sabi ni Yusef. Magiging yayaman ka at matagumpay. Haha, iyan ang gusto kong marinig, natatawang sabi ni Jerome habang papasok silang dalawa sa kotse.
Saan papunta? Tanong niya. Royal Nightclub, nabalitaan ko kay Samuel Ross na puno raw ito ng magagandang babae, at ang mga tip ay nagsisimula sa 1,000, pero hindi pa ako nakapunta. Hindi pa rin ako nakapunta sa ganoong lugar, umiling si Jerome Hart. Hanapin natin si Samuel, ihatid natin siya doon. Kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono at direktang tinawagan ang numero ni Samuel. Gayunpaman, matagal na tumunog ang telepono ngunit walang sumasagot. Nako, ganoon ba kalalim ang tulog niya? Sinubukan ni Yusuf ang numero ni Felix, pero hindi rin sumasagot si Felix. Nako, may mali ba? Habang nagsasalita, nag-iba ng direksyon si Yusuf, hindi na siya pupunta sa nightclub, uuwi na siya. Kasabay nito, tinawagan niya ang numero ng Dream Morrow. Hindi rin sumagot si Dream. Huwag kayong magpanik, tinatawagan ko ang matanda. Nag-alala rin si Jerome, dahil 3 tao ang hindi sumasagot sa kanilang mga telepono, malamang ay may seryosong bagay ito, kaya siya na ang nagkusa na ay dial ang numero ng matanda. Anong nangyayari sa'yo, bata? Anong oras na sa tingin mo, tumatawag ka at iniistorbo ako? 2 beses lang tumunog ang telepono bago sinagot ni Emmett Birch. Tio Felix, nasa bahay ka ba? Gulat na tanong ni Jerome. Oo, nakatulog lang ako, tapos gin-icing mo pa ako. Mura ni Emmett. Kumusta si Sarah, nakauwi na ba siya? Patuloy na tanong ni Jerome. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa kanya? Para sabihin ko sa iyo, may girlfriend ka na, hindi mo pwedeng ikonsidera ang anak ko. Hindi kailanman seryoso si Emmett. Sus Mariosep, ibigay mo sa akin yan. Dismayadong inagaw ni Yusuf ang telepono, at nagtanong habang nagmamaneho, nasa bahay ba ang kapatid ko o wala? Kalokohan, kung wala siya sa bahay, nasaan kaya siya? Matagal na siyang natutulog, sagot ni Emmett. Kumusta naman sina Samuel, Felix, at Dream? Naguguluhan si Yusuf. Hindi mo ba sila niyaya maghapunan sa labas? Hindi pa sila bumabalik simula pa noong gabi. Sus Mariosep, nagmura na lang si Yusuf. Ayos lang, matulog ka na ulit. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang telepono. Wala sila sa bahay, walang problema sa bahay, at nakaon ang mga telepono nila, makontak sila pero hindi sumasagot. Bulong ni Yusuf, naliligo kaya sila? Posible yan, baka nasa Royal Nightclub din sila, sabi ni Jerome na may nakakalokong ngiti. Nako, tara na, dal-iyan natin. Hindi napigilan ni Yusuf ang matawa at umiyak, matapos ang labis na pag-aalala, siguradong wala talagang magandang balak ang 3 ugok na iyon. Sa katunayan, bago pa man makarating sina Yusuf at Jerome sa Royal Nightclub, sinagot na ni Samuel ang tawag. Yusuf, anong problema? Pabalik na kami, nagmamadaling sabi ni Samuel. Nasaan kayo? Tanong ni Yusuf. Ubo-ubo, lumabas lang para magsaya, kakatapos lang maligo, magbihis na. Ubo ng 2 beses si Samuel. Si Jerome ay dinapuan ng problema sa pag-ibig, at dadalhin ko sana siya sa Royal Nightclub para magpagaling, pero wala kaming alam na anumang pamamaraan o gawain doon, naisip kong hilingin sa iyo na pangunahan ang daan. Nako, kung ganoon, hindi ako magbibihis, nasa Royal tayong 3 ngayon, hihihi. Anak ng tao, hindi mo ako tinatawagan para sa mga magagandang oras na to, sigaw ni Jerome sa telepono. Sige, hihintayin ka namin, ibinaba ni Samuel ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 238, Silly B. Ang Royal Nightclub ay matatagpuan sa katimugang kalsada ng National Olympic Sports Center, na nakalagay sa isang nakapag-iisang gusali. Sakop nito ang isang banyo, gym, KTV, disco, at bar, na umaabot sa mahigit 100 palapag. Pagpasok mo sa lobby, para kang pumapasok sa isang palasyo, kasama ang mga babaeng attendant sa magkabilang panig na nakasuot ng mga cheongsam sa korte na estilong Qing Dynasty, bawat isa ay mukhang modelo, masigla at malambing ang boses, parehong mahiyain at matamlay. Pumasok ka sa palasyo, at ikaw ang magiging emperador. Sina Yusuf Zoc at Jerome Hart ay parang si Lola Leon na pumapasok sa Grandview Garden, pinangunahan ni Samuel Ross papunta sa banyo at diretso sa pribadong silid na kanilang hiniling. First time mo lang dito, di ba? Kaya, ako ang bahala sa buong proseso, okay?
Si Samuel Ross, na nakasuot ng bathrobe at tsinelas, ay tila relax at panatag. Kahit hindi siya regular dito, alam na alam niya ang daan papasok. Para sa amo ang kwartong ito, pupunta kami ni Wen Shuai sa ibang kwarto para magpalit ng damit, pagkatapos ay lalabas para maligo at magpa-steam, siguro magpa-kapang, masahe, at iba pa. Kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya ng salita, magpalit na tayo. Tumawa at nagmura si Jerome Hart, saka dumiretso palabas. Naghubad din ng maayos si Yusuf Zok at saka nagsuot ng bathrobe bago lumabas. Magkasamang pumunta ang tatlo sa bathroom, at si Samuel Ross ang laging namamahala, nagkukuskos ng asin, nagpapasingaw sa sauna, at pagkatapos bumalik sa private room, nagpapalitan sila sa pagpapamasahe ng kanilang mga paa, pagpapapedicure, at pagpapakapang. Siyempre, ang pedicurist at cup master ay medyo profesional at ekspertong mga technician sa kanilang sariling paraan. Pagkatapos ng foot session, may kumatok sa pinto ni Yusuf, at isang batang waiter ang pumasok at pinangunahan ang pila ng mga batang babae, na bawat isa ay mahigit 1.7 metro ang taas. Seryoso si Samuel Ross at hindi nagpigil, sabay-sabay na tinawag ang lahat ng available na massage therapist. Kung sino ang mahusay sa masahe, lumapit ka. Ayokong makakuha ng anumang espesyal na serbisyo. Pagod lang ako ngayon at gusto kong i-relax ang mga kalamnan ko. Kalmadong nahiga si Yusuf Zok sa kama, pinagmamasdan ang grupo ng mga babae. Kahit nandoon siya, wala naman talaga siyang balak na makipag-threesome. Paano niya magagawa iyon, kung mayroon siyang dalawang napakagandang kasintahan na hindi man lang niya inasikaso? Isa pa, ang mga babaeng ito ay talagang hindi maihahambing kina Miles O'Brien at Amber Vance, hindi talaga magkapareho ang kakayahan. Walang sumagot sa mga babae, at ilan pa nga ang umirap sa kanya. Kung hindi ka nandito para sa mga puta, bakit mo kami tinawagan? Kung gusto mo ng masahe, maghanap ka ng bulag. Sir, pumili lang po kayo ng isa. Masarap silang lahat, garantisado kong masisiyahan kayo. Nakangiting sabi ng waiter. Opo, boss, kumain ka na lang ng buo, at pagkatapos niyan, pangako kong makakatulog ka ng mahimbing. Nakangiting sabi ng isa sa mga batang babae. Sige, ihahatid na kita. Pwede nang umalis ang iba. Hindi na pumili si Yusuf Zok at direkta siyang pinili. Sunod-sunod na umalis ang iba, at nang makaalis na sila, agad na isinara ng dalaga ang pinto. Masahe mo lang ang likod ko, huwag mo nang ituloy ang iba pa. Pero huwag kang mag-alala tungkol sa pera, babayaran ko ang kahit anong dapat bayaran. Pagkatapos mo akong masahehin ng 1 oras, magpahinga ka pa ng 1 oras, at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Babayaran kita na parang nagtrabaho ka ng 2 oras. Hindi nagkulang sa pera si Yusuf Zok. Kahit hindi siya interesado sa serbisyo, kailangan niyang magbayad. Tutal, hindi naman madali para sa mga nagtatrabaho sa linyang ito. Boss, ang bait mo naman. Ang batang babae, na tila wala pang 20 taong gulang, ay nag-spray ng pabango na napakalakas na halos mabilawkan na. Gayunpaman, maraming lalaking magaspang ang mas gusto ang nakakapangilabot na amoy na ito, dahil nakakapanabot ito. Sumulyap si Yusuf Zok sa kanya, saka dumukot ng 2,000 mula sa bulsa ng kanyang damit at iniabot ito sa kanya. Masahe mo ako hanggang sa makatulog ako, tapos umupo ka lang ng 1 oras bago umalis. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at humiga ng nakadapa sa kama. Wala talaga siyang interes, lalo na matapos maamoy ang nakakapangilabot na pabango, pakiramdam niya ay manhid na siya. Dahil matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito, alam niyang karamihan sa mga babaeng nagtatrabaho bilang mga prostitute ay malamang na may sakit, banayad na may mga problemang gynecological, o malubha naman sa mga impeksyon sa fungal, trichomoniasis, kuto, at mga katulad nito. Sa mga panahong ito, maliban sa ilang liblib na lugar sa bundok, bibihira nang magkaroon ng kuto ang sinumang tao. Subalit maraming mga patutot ang mayroon nito, at ang mga kuto na ito ay hindi katulad ng mga kuto noong una, halos imposibleng mapuksa ang mga ito. Nabalitaan pa nga ni Yusuf ang tungkol sa mga babaeng ang buhok ay puno ng mga nilalang na ito, na gumagapang kahit saan. Kahit gaano pa sila kalinis sa labas, talagang marurumi sila. Ang pagpapamasahe nito sa likod ay nasa hangganan na ng kanyang pagpaparaya.
Mas gusto talaga ng mga sex worker ang mga customer na tulad ni Yusuf Zoc, na hindi kuripot sa pera at hindi sila masyadong iniistorbo, kaya syempre handa naman sila, kaya naman masigasig na nag-alangan ang babae, at kinausap din si Yusuf Zoc ng iba't ibang tanong. Sa katunayan, marami sa mga babaeng ito ang gustong makipagtalik sa isang lalaking kabit, isang lalaking hindi kapos sa pera at hindi kayang mahulog sa kanila. Pagkatapos ay madalas silang bibisitahin ng lalaki o pipiliing suportahan sila ng malaking halaga. Maraming ganitong mga kaso noon. Nagustuhan lang gawin ito ng ilang mayayaman sa lipunan. May kilala si Yusuf Zoc na barbero sa kanyang bayan, ang lalaking iyon ay naggugupit sa isang bath center at may asawa at anak sa bahay sa probinsya. Kalaunan, nakipagtalik ang lalaki sa isang sex worker. Ginampanan niya ang papel ng kasintahan, at ginastos ng lalaking iyon ang lahat ng kinikita niya sa kanya. Kalaunan, nakipagtalik ang sex worker sa isang baguhang mayaman na nagmamaneho ng Toyota Land Cruiser at iniwan ang barbero, na hindi nakatiis sa insulto at hinarap ang babae. Nabugbog siya sa huli ng mga salarin ng mayamang lalaki na nagbabala rin sa kanya na kung babalik siya, mapipinsala rin nila ang kabilang binti niya. Ang barbrong iyon, pailay na ang isa niyang binti, may likas na sakit. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, natakot ang lalaki at bumalik sa kanyang bayan. Gaya nga ng kasabihan, walang puso ang mga patutot, walang prinsipyo ang mga aktor. Sa totoo lang, ang mga salita ng mga sinauna ay isang uri ng buod. Ilan sa mga nakikibahagi sa prostitution sa labas ang tunay na sentimental. Kapag ang mga babaeng ito ay lumalabas upang ibenta ang kanilang mga sarili, ang totoo ay takot na takot sila sa loob, na walang kahit kaunting pakiramdam ng seguridad, at ang pinakaninanais nila ay hindi pagmamahal kundi pera. Basta't kaya nilang kumita ng pera, ayos lang. Nang sapat na ang kanilang ipon, bumalik sila sa kanilang mga bayan upang maghanap ng medyo disenteng lalaking mapapangasawa. Kahit na maraming kababaihan na nagtrabaho sa hanap buhay na ito ng mahigit isang dekada ay hindi nakatipid kahit isang sentimo. Mabilis silang kumita at gayon din kabilas gumastos, na may iba't ibang gawi sa mataas na konsumo na medyo nakalulunos. Hindi sila minamaliit ni Yusuf Zoc, ang naramdaman lang niya ay lalong malungkot ang kanilang buhay. Pagkatapos ng halos 5 minutong masahe, sinenyasan siya ni Yusuf Zoc na tumigil, sinasabing, maaari ka nang umalis. Anong problema? Malumanay niyang tanong. Walang problema. Hindi ka lang talaga propesyonal. Lumabas ka at tawagin mo ang isang bulag na massage therapist para sa akin. Itago mo na ang pera, umiling si Yusuf Zoc at ngumiti ng mapait. Ang masahe ng babaeng ito ay walang iba kundi basta pagpisil. Nako, salamat, kuya. Tatawagan ko ang pinakamagaling na massage therapist para sa iyo. Sandali lang, nakangiting sabi ng dalaga, sabay lagay ng 2,000 yuan sa kanyang pitaka nang walang pag-aalinlangan. Wala siyang gaanong nagawa, pero agad naman niyang tinanggap ang pera. Alam ni Yusuf Zoc na may 70% posibilidad na isumpa siya ng babae bilang isang tanggang piyuk pagkatapos nitong umalis. Tunay nga, habang nag-iisip siya, sinundan palabas ng kanyang telekinesis ang dalaga. Pagkasara pa lang ng pinto niya, mahina siyang bamulong, gago mong P*K, dali Mark, bakit ka pa pumunta sa ganitong lugar kung hindi ka naman naglalaro? Nakaupo sa kama, si Yusuf Zoc ay may mapait at matamis na ngiti sa kanyang mukha. Nagbayad siya ng hindi nakikipagtalik, at pagkatapos ay nainsulto pa, isang tunay na, katangahang piyok. Samantala, ang telekinesis ni Yusuf Zoc ay dumaan sa dingding patungo sa kabilang silid, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang lahat ng nasa silid ni Jerome Hart. Nakahiga si Jerome Hart sa kama, may 5 o 6 na bungkos ng daang yuan na perang papel sa headboard, at 3 babaeng wala pang 20 taong gulang ang sumasayaw at nanunukso sa kanya, at ang pinakamahalaga, ang 3 babaeng iyon ay magkamukha. Natagpuan ng tampalasan ang sarili niyang isang napakabihirang grupo ng triplets. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 239, ang paaralan ng Ghost Valley. Hindi nagpalipas ng gabi si Yusuf Zoc sa Royal Palace Nightclub, pagkatapos magpamasahe sa buong katawan mula sa isang propesyonal na bulag na masahista, umalis na siya. Kung tungkol naman kina Jerome Hart, Samuel Ross, The Pillar, at Dream Morrow,
Isa itong gabi ng pagre-relax at kagalakan. Ang mga lalaking walang asawa o pamilya, bakit hindi magsaya kung may pera naman sila? Bandang 3:00 ng madaling araw, bumalik si Yusuf Zoc sa bahay ni Miles O'Brien. Nasa kanya ang susi, kaya pumasok siya, saka dumulas sa kama ni Miles O'Brien. Pinagalitan niya ito dahil sa labis nitong enerhiya, sinabing hindi magandang mang-istorbo ng tao sa kalagitnaan ng gabi. Pero wala nang magagawa, kung gusto man ni Yusuf Zoc na guluhin ang sitwasyon, wala siyang ibang magawa kundi hayaan na lang ito. Matapos magsaya hanggang madaling araw, nagpa siya si Miles O'Brien na huwag nang matulog, bumangon ng maaga para maghanda ng almusal para kay Yusuf Zoc, at tila maayos ang kanilang relasyon, maging ang maagang gumigising na si Miles O'Brien ay humuhuni ng isang himig. Siya nga pala, tungkol sa mga hiyas na iyon, pumili ako ng ilan at ipinadala ang mga ito sa subasta, at tungkol naman sa ginto at pilak, napagdesisyonan kong huwag nang ibenta. Kakaunti lang lagi ang ginto, kaya itatago ko ito sa safe deposit box ng bangko. Kung magkakaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, kahit na malugi tayo, ang batch na ito ng ginto ang siyang titiyak na mabibigyan ng ikabubuhay ang ating mga anak. Sige, ikaw na ang bahala sa mga alahas. Itago mo na lang sa account mo ang perang kinikita mo, sabi niya. Bakit ang bait mo sa akin? Tanong ni Miles O'Brien habang yumuko siya at hinahalikan si Yusuf Zoc. Tumawa si Yusuf Zoc, gusto ko lang na maging masaya ka at magkaroon ng magandang buhay. Masaya ako ngayon, kaya, may plano ka na ba para sa araw na ito? Kung hindi, dapat mo talagang tingnan ang mga stall sa bangkita. Kalahati pa rin ng mga counter sa tindahan namin ay walang laman, matagal na rin mula noong nagbukas kami, at hindi mo naman masyadong pinapansin iyon, aniya. Hindi ko kaya ngayon, gawin natin bukas. Maghahanap ako ng oras para pumunta sa palengke sa umaga at susubukang mag-impok. Pero kumusta ang tindahan nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Nakabenta ako ng 2 pang gamit, natatawang sabi ni Miles O'Brien. Iba ang tindahan namin sa iba, hindi kami madalas magbukas, pero kapag nagbubukas kami, 3 taon ang itinakda namin. Ang pagbebenta ng isang produkto ay nangangahulugan ng malaking kita, higit pa sa kinikita ng iba sa loob ng ilang buwan. Kumakalat na sa amin na kung bibili ka sa aming tindahan, mga tunay na produkto lang ang makukuha mo, kahit medyo mas mahal. Iyon mismo ang epektong gusto ko. Talagang hindi namin pinapayagan ang mga pekeng produkto. Abangan mo lang, sa mga susunod na taon, mas gaganda pa ang negosyo, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Alam mo, ang hilig mo talaga sa negosyo. Pero ikaw lang ang naglalakas loob na gawin ito, ang iba ay walang lakas ng loob na gawin mo. Aniya. Nako, kumusta na ang kotse? Kung hindi ito komportable, pwede mo itong ibenta at bumili ng iba, pwede tayong magkasya ng 2 sa garahe. Bumili ka na lang ng kahit anong gusto mo. Simpleng tao lang ako, hindi mahilig sa mga bulaklak at romansa. Isa pa, yung pera sa card mo, pwede mo itong gastusin sa anumang paraan na gusto mo, aniya. Alam ko, hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin. At may isa pang bagay, kung may oras ka sa Spring Festival, maaari ka bang sumama sa akin sa Shijiazhuang? Babalik din ang kapatid ko at ang fiancé niya, at magkakasama-sama tayong lahat, aniya. Umubo si Yusuf Zoc ng 2 beses. Paano napag-usapan na naman ang bagong taon? Gusto ni Sarah na samahan siya nito pauwi bilang kunwaring kasintahan para sa Spring Festival, babalik naman si Ruth Wilcox para dito, at ngayon naman ay gusto ni Miles O'Brien ng kasama sa bagong taon papunta sa bahay niya. Hindi niya kayang hatiin ang sarili niya sa 3. Susubukan kong maglaan ng oras, hindi naman dapat maging problema, napangiwi na lang si Yusuf Zoc at sumang-ayon. Siyempre, alam din niya na ang tunay na problema ay darating pa. Hindi na kailangan kung hindi talaga naaayon sa schedule mo, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Dapat may oras, huwag mag-alala, umiling si Yusuf Zoc. Manam, Kuwait. Pagkatapos mag-almusal, pumunta si Miles O'Brien sa tindahan, habang si Yusuf Zoc ay umuwi, nakipag-usap saglit sa matanda. Si Sarah ay nagkaroon ng panayam sa isang film crew ilang sandali na ang nakalipas ngunit hindi siya napili sa huli, na ikinalungkot niya ng ilang araw.
At pinagalitan ni Felix Zoc si Yusef dahil sa paglalasing lamang sa labas at hindi pag-aalaga sa kanyang kapatid, dahil sa kung gaano nakatagal mula nang huli siyang tunay na gumugol ng dekalidad na oras kasama ito. Sa harap ni Felix, mapagkumbabang tinanggap ni Yusef ang kritisismo, sa katunayan ay napabayan niya ang pag-aaral at personal na buhay ni Sarah nitong mga nakaraang araw, at ang batang babae, na batid ang abalang schedule nito, ay bihirang tumawag sa kanya. Bukas ay katapusan ng linggo, iwanan mo na ang lahat ng iba pa, at isama mo si Sarah sa kabisera para sa isang tour, hindi pa nga siya nakakapunta sa Great Wall, saway ni Felix. Sige. Wala na akong gagawin bukas, at gugugulin ko ang 2 araw kasama ang aking kapatid, pangako ni Yusef. Sa loob ng ilang araw, kailangan ko ring bumalik sa aking bayan para kumuha ng pasaporte, gusto sanang ibenta ng batang Shu na iyon ang lumang bahay, pero pinigilan ko siya. Hindi na kami kapos sa pera ngayon, ang lumang bahay ang aming pinagmulan, naroon ang espiritu ng iyong ina, kung ibebenta mo ito, kahit ang iyong ina ay hindi ka mahahanap. Tay, naiintindihan ko po, hindi po kami magbebenta, seryosong tumango si Yusef bilang pagsang-ayon. Umalis ka na rito, gawin mo na ang dapat mong gawin, naiinip na ikinumpas ni Felix ang kanyang kamay. May 2 bote ng alak na 100 taong gulang na sa kotse ko, naging malasayrap pa nga ang alak. Nakuha ko iyan kahapon, kukunin ko na lang para sa iyo, sabi ni Yusef habang kinukuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas. Nang marinig ang tungkol sa alak na 100 taong gulang na, nagliwanag ang mga mata ni Felix sa pananabik, at agad niyang sinundan palabas si Yusef. Nako, Gujing tribute, na may aktwal na clay silang, talagang 100 taon na ito. Nang makita ang 2 bote ng masarap na alak, hindi napigilan ni Felix ang kanyang tuwa, at napangiti ng abot-tenga ang alak ang kanyang panghabang buhay na hilig. Aalis na ako, at dapat mo ring subukan ang ilang mga alak mula sa ibang bansa. Kung may makita kang magugustuhan mo, gagawin kong bodega ng alak ang silong para sa iyo. Kailangan talaga yan, haha, tawa ni Felix ng malakas. Nagmaneho si Yusef paalis, at nakarating sa bahay ni Everest Zoc bago mag-alas 9 ng umaga, kahit na ang kanilang pagpupulong ay nakatakdang mag-alas 10, dahil gusto niyang maglaan ng oras para pag-aralan at unawain ang Inner Strength Feast. Hindi siya sinalubong ni Everest, si Faye Webb lang ang naghatid sa kanya papunta sa gym. Ang Villa Gym ng Everest ay ginawang training room na hindi naglalaman ng mga kagamitan sa pag-eehersisyo, kundi isang hanay ng mga lalagyan ng armas, isang dummy na gawa sa kahoy, at wala ng iba pa. Ang partikular kong lahi ay nagmula sa lahi ng Ghost Valley, sa sangay ng Diviner, at ang aming Inner Strength Fist training technique ay hango sa ninunong canonical text of the Yin Fu 7 Arts, panimula ni Faye, habang nakaupong magkaharap kay Yusef. Teka, ang lahi ng Ghost Valley, ano ang ibig sabihin nito? At ano ang manghuhula? Tanong ni Yusef na may kuryosidad. Ang lahi ng Ghost Valley ay tumutukoy sa ating ninunong nagtatag, ang maalamat na Ghost Valley, at ang tabletang ninuno na sinasamba natin sa ating lahi ay ang sa Ghost Valley. Kung tungkol naman sa Diviner, isa itong sangay sa loob ng lahi ng Ghost Valley. Ang lahi ng Ghost Valley ay nagkaroon ng maraming sangay at sekta sa buong kasaysayan, at kabilang sa mga ito, ang 4 na pinakakilalang pamilya ay, ang 6 na lihim na turo at 3 estratehiya ng mga estadista, ang mga mahusay sa vertical at horizontal art ng diplomasya, ang manto ng ninuno ng pamilyang Yin-Yang, at ang katalinuhan sa kalye ng mga Diviner. Pareho kaming tagasangay ng Diviner ng aking amo. Naroon pa ba ang 3 pamilya sa mundo ngayon? Tanong pa ni Yusef. Hindi ako malinaw dyan, baka nga malinaw. Posible na ang isang matataas na opisyal ay mula sa sangay ng mga estadista, ang isang embahador sa ibang bansa ay maaaring mula sa sangay ng diplomasya, o ang isang Taoist na exorcist ay maaaring kabilang sa pamilyang Yin-Yang. Ituloy mo, tumango si Yusef. Ang unang 3 kabanata ng tekstong canonical ng Yin Fu 7 Arts ay tumatalakay kung paano palakasin ang kalooban at pangalagaan ang espiritu. Ang huling 4 na kabanata ay tumatalakay kung paano gamitin ang panloob na espiritu sa panlabas na paraan, kung paano pamahalaan ang mga panlabas na bagay gamit ang panloob na isipan, kung saan ang unang 3 kabanata ay naglalaman ng paraan para sa paglinang ng panloob na lakas.
Sasabihin ko na sa iyo ngayon, kailangan mo muna itong isaulo. Pagkatapos mong lubos na maisaulo, bumalik ka sa akin, at ipapaliwanag ko ang bawat bahagi ng paunti-unti, paliwanag ni Faye. Sige, sige, tumanggo si Yusef. Sa pangangalaga ng espiritu ay nakasalalay ang 5 mahahalagang hininga, ang espiritu ang namamahala sa mga ito, ang puso ang nag-iingat sa mga ito, at ang birtod ang nagpapalaki sa mga ito, ang tahanan ng mapag-arugang espiritu, lahat ay bumabalik sa tao. Nagsimulang magsalita si Faye sa klasikal na Chino, habang si Yusef ay nakikinig ng mabuti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 240, Pag-alis patungong Mongolia. 3 beses itong sinabi ni Faye Webb, at 3 beses din itong itinatak sa kanyang alaala ni Yusef Zoc. Siyempre, matapos itong ulitin ni Faye Webb ng 3 beses, tumayo siya at umalis. Inutusan si Yusef Zoc na tunawin at i-assimilate ang impormasyon ng mag-isa, at sinabihan itong hanapin siya kapag naalala na niya ito. Tunay ngang naalala ito ni Yusef Zoc, ang kanyang memorya, na napakalakas na noon, ay naalala pa rin ito pagkatapos ng unang pasa, ngunit ang pag-alala ay hindi katulad ng pagkabisado nito, kaya't naupo siya sa training room at maingat na pinag-isipan ito ng ilang sandali. Bandang 10:00, lumabas siya dahil oras na nang napagkasunduan. Sa sala sa unang palapag, may 2 taong dumating, isang lalaki at isang babae na mukhang mag-asawa, parehong nasa edad 46 o 47 taong gulang. Heto na siya, ito ang mayamang lalaki, si Yusef Zoc, na ikinwento ko sa iyo. Nagkusa si Everest Zoc na tumayo at magpakilala. Yusef Zoc, ito ang direktor ng Inner Mongolia Shingan Pharmaceuticals, si Mr. Hari, at ang kanyang asawa. Sige, mag-usap kayong dalawa, hindi ako makikialam. Pagkasabi nito, umalis na si Everest Zoc kasama si Faye Webb. Ginoo, Zoc, maupo ka muna, sabi ni Mr. Hindi matanda si King ngunit may kalahating ulo ng puting buhok, na nagpapakita ng hitsura ng luma na. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay may eleganteng kilos, parang isang babae na kaakit-akit at may kaaya-aya pa rin. Ako si Sonny King, at ito ang aking asawa, si Sadie Blevins. Sabi ni G. Maagap na ipinakilala ni King ang kanyang sarili at ang kanyang asawa. Ginoo, Hari, Ginang, Hari, simulan na natin, panimula ni Yusef Zoc, ipinaliwanag sa akin ni Kuya Everest Zoc ang sitwasyon mo kahapon, at interesado nga akong mamuhunan. Gayunpaman, hindi ko matatanggap ang 40% na pagmamay-ari. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kahit mag-invest ako ng 2 bilyon, parang isang patak lang ito sa balde para sa pabrika, at isa lamang itong solusyon sa agarang krisis. Para mabawi ng kumpanya ang sigla nito, malamang naaabutin ito ng hindi bababa sa 3 taon o higit pa. Ibig sabihin, kung mamumuhunan ako ng 2 bilyon para punan ang kakulangan mo, patuloy din akong malulugi sa loob ng 3 taon na ito. Hindi lang ako kikita, hindi rin ako kikita ng interes sa bangko. Kahit na matapos maging matatag ang kita pagkalipas ng 3 taon at magsimulang kumita, maaaring abutin pa ng 10 hanggang 20 taon bago ko mabawi ang 2 bilyong prinsipal ko, hindi ba? Ginoo, tama si Zoc, tumanggo si Sadie Blevins, tila talagang ginawa ni Yusef Zoc ang kanyang takdang aralin, at ang sinasabi niya ang totoo. Kaya anong porsyento ng pagmamay-ari ang magiging hawak ni Mr. Katanggap-tanggap ba sa tingin mo ang Zoc? Tila mas may kapangyarihan si Sadie Blevins sa mga usapin ng pabrika kaysa kay Sonny King. Hindi na maiwasan, sa mga panahong ito, napakaraming kababaihan ang pangunahing gumagawa ng desisyon. Sinasabing sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay mayroong isang babae. Sina Sonny King at Sadie Blevins ay isang pangunahing halimbawa nito. 51%, malinaw na sinabi ni Yusef Zoc. Paano nangyari yan? Biglang tumayo si Sonny King. Dahil sa 51%, agad silang lilipat mula sa pagiging mayoryang shareholder patungo sa pagiging minorya, na mawawalan ng kanilang ganap na kapangyarihan sa mga gawain ng pabrika. Ipaliwanag mo ang iyong pangangatwiran, si Sadie Blevins, na laging kalmado at mahinahon, ay tumingin kay Yusef Zoc. Nag-isip sandali si Yusef Zoc, ang dahilan ay, kung hahawakan ko ang mayoryang stake at magiging pangunahing shareholder, mas malaki ang imumuhunan ko.
Lubos akong manganggako sa pagtataguyod ng tatak ng pabrika ng parmasyutiko at hindi magsasakripisyo ng anumang gastos upang mabilis na mapaandar ang pabrika. Siyempre, isa akong tagalabas pagdating sa mga gamot, kaya hindi ako makikialam sa mga detalye ng operasyon ng pabrika, kayo pa rin ang may huling desisyon. Ang responsibilidad ko ay ang maglaan ng pinansyal na puhunan. Isa pa, hindi pa ito ang pinal kong desisyon. Kailangan kong makita mismo ang aktwal na sitwasyon, bisitahin ang planta ng parmasyutiko, suriin ang iyong kalagayang pinansyal, maunawaan ang iyong mga plano sa hinaharap, at iba pa. Alinman sa hindi ko ito tatanggapin, o, kung gagawin ko man, sisiguraduhin kong ang maliit ninyong pabrika ay magiging isa sa mga nangungunang kumpanya ng parmasyutiko sa bansa. So ang sinasabi mong 2 bilyon para sa 51% stake. Seryosong tanong ni Sonny King. Hindi naman, hindi ko sinabi yan, pagtatama ni Yusuf Zoc. Kailangan nating sukatin ito ayon sa halaga sa pamilihan ng inyong pabrika. Ayokong makaranas ng pagkalugi, at ayoko ring magdusa. Maaari ka pang makinabang mula rito. Kailangan nating pag-isipan ito, sumulyap si Sonny King kay Sadie Blevins at sinabing. Hindi mo na kailangang pag-isipan pa yan. G. Nagpakita si Zoc ng malaking katapatan. Bakit hindi na lang si Mr. Magsasagawa ba ng inspection si Zoc sa lugar? Kung si G. Kontento na si Zoc pagkatapos ng pagbisita at kinumpirma niya ang kanyang kahandaang mamuhunan, pagkatapos ay maaari na nating pag-usapan ng detalyado ang 51% stake, desididong sabi ni Sadie Blevins, na aktwal na isinasaalang-alang ang pagbebenta ng 51% stake na pagmamayari. Lola, may sasabihin pa sana si Sonny King, pero pinigilan siya ni Sadie Blevins nang tumingin siya sa kanya. Sige, kung gayon, paano kaya kung mamayang hapon o bukas ang pagbisita? Paano ka napunta rito? Tanong ni Yusuf Zoc. Nagmaneho kami papunta rito. Kung gayon, magmaneho tayong lahat papunta roon. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Pwede ba tayong umalis ng tanghali? Tulad ng alam mo, hindi namin kayang maghintay, pagmamakaawa ni Sadie Blevins. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at tumanggo. Ayos lang iyan, wala naman akong masyadong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Sige, iimpake natin ang mga gamit natin sa hotel at magkikita tayo sa pasukan ng highway. Makikipag-ugnayan tayo sa isa't isa sa telepono kapag oras na. Mabilis na sumang-ayon si Sadie Blevins, na nagpapakita ng isang mapagbigay na espiritu ng Mongolian. Sige. Maghahanda rin ako at tatawagan ko ang iba. Sige na kayong lahat, muling tumanggaw si Yusuf Zoc. Sige, aalis na muna kami, tumayo ang mag-asawa. Kuya, aalis na po sina Factory Manager Wang at ang asawa niya, sigaw ni Yusuf Zoc sa itaas. Papunta na ako, tapos na ba kayong mag-usap? Sabi ni na Everest Zoc at Faye Webb habang pababa sila. Bibisitahin ko ang lugar at pupunta ako sa Inner Mongolia maya-maya, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Napakahalagang bumisita sa lugar. Kung gayon ay aalis na tayo. Naabala namin si Mr. Ang daming Zoc nitong mga nakaraang araw, nakipagkamay ang magkasintahan kay Everest Zoc at saka nagmamadaling umalis. Interesado ka bang sumama sa akin para tingnan? Tanong ni Yusuf Zoc kay Everest Zoc. Hindi. Nasugatan ako at hindi angkop para sa akin ang maglakbay ng malayo. Pasamayan mo na lang si Faye sa'yo, baka makatulong siya. Sige, kung ganoon, aalis na ako. At saka, tulungan mo akong ayusin ang mga libing at ritual ng libing pagbalik ko. Hindi natin pwedeng ipagpaliban yan palagi, sabi ni Yusuf Zoc, sabay sama kay Faye Webb habang naglalakad sila palabas. Samantala, sina Sonny King at Sadie Blevins ay nasa kanilang sasakyan, nag-uusap habang nagmamaneho. Bakit kayo pumayag? May mas magandang ideya ka ba? Kung walang malaking pagdagsa ng kapital, magdedeklara ng pagkabangkarote ang aming negosyo. Wala tayong matitira, pero 51% lang iyan ng mga shares. Nag-aalalang sabi ni Sonny King. Paano naman ang 51%? Kahit 51% ang kunin niya, 49% pa rin ang hawak namin. Kami pa rin ang pangalawang pinakamalaking shareholder. Dagdag pa rito, ang ating pabrika ay nangangailangan ng reforma at pagpapalawak. Kung mamumuhunan siya ng mas maraming pera,
Naisip mo na ba kung ilang beses maaaring lumago ang ating pabrika sa loob ng ilang taon? Pagkatapos noon, ang 49% mo ay dummable na rin. Isa pa, dahil nakuha niya ang 51% ng shares, maliban sa mga pagkalugi natin, magkakaroon din tayo ng ipon. Ilang taon na ba ang nakalipas simula nang magkaroon tayo ng personal na ipon? Lahat ng pera sa bahay ay ibinuhos mo sa pabrika. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap, anong klaseng buhay na ang kinabubuhay namin ng mga bata? Pero, walang pero. Pagdating ng panahon, hihikayatin natin si Abogado Wang na higpitan ang mga legal na aspeto, at iyon na nga. Sunny, wala na tayong ibang pagpipilian sa ngayon. Kailangan nating maglabas ng pondo sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaaring hindi na tumagal ang pabrika ng isa pang buwan bago ito magsara. Mas gugustuhin mo bang magsara ang pabrika o makontento na maging pangalawang pinakamalaking shareholder? Sige, makikinig ako sa iyo, buntong hininga ni Sonny King habang nakatingin sa labas ng bintana. Kasabay nito, tinawagan din ni Yusef Zoc, na kasama ni Faye Webb sa pagmamaneho, sina Sarah Zoc, Marlon Shepard, at Jerome Hart, hiniling sa kanila na maghanda at agad na tumungo sa Inner Mongolia. Isasama niya si Sarah Zoc dahil weekend noon at maaari silang mag-enjoy sa pamamasyal sa damuhan ng Mongolia ng ilang araw. Dinadala niya si Marlon Shepard dahil eksperto sa batas ang lalaking iyon, at dinadala naman niya si Jerome Hart dahil pamilyar ito sa industriya ng parmasyutiko.